Sa isang lumang templo, habang nagpapahinga ang isang babae ay nakaamoy siya ng isang mabangong bagay, maya-maya ay nalaman niya na isa itong eternal body, agad niya itong pinuntahan at nalaman niya na nanggagaling ito mula sa kabilang bayan, ito ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon, kaya kailangan niyang mahanap ang napakabihirang eternal body para makain, at upang makaakyat sa immortality, sa kabilang bayan. Ang pangalan ng ating bida ay si Chen Chang'an na isang kaawa-awang manlalakbay, napunta siya sa mundo ng mga immortal ngunit ang kanyang mga meridian ay naharangan, at dahil dito ay hindi siya makakapagsanay ng martial arts, ngunit sabi sa kanya ng isang matanda na hindi siya isang walang kwenta, dahil meron siyang legendary eternal body, at kapag kinain niya ito ay makakaakyat siya agad, gayunpaman, ayos lang para sa kanya kung hindi siya makakapag-cultivate ng immortality. Pero ang magnanakaw na god ay nilagyan rin siya ng attributes ng tangseng, na isang bagay na tumutulong sa mga halimaw at demonyo na mas lumakas o maging immortal, ang kanyang buhay ay pinalibutan ng kamalasan, ilang beses ninakawan ng hindi mabilang na mga demonyo at halimaw, maraming beses nasugatan ang kanyang katawan at isipan, at inatake din ang kanilang sect kaya walang choice ang matanda kundi ang basagin ang kawalan at dalhin siya dito para magtago, pero ngayon ay punong-puno na siya, naiinis na si Chen Chang'an dahil ang ibang manlalakbay ay masaya sa kanilang buhay. Habang siya ay ginagawang pagkain lang dahil sa kanyang pangangatawan, sinabihan niya ang god na isang magnanakaw, at walang puso dahil pinagtatabuyan niya siya, sinigawan niya ang god kung meron siyang kakayahang umatake ng kidlat para patayin siya, ngunit ilang saglit lang ang lumipas ay isang kidlat ang tumama sa tabi niya, agad humingi ng tawad si Chen Chang'an at sinabi na nagbibiro lang siya, gayunpaman, hindi niya nasasayangin ang kanyang oras ngayon at matutulog na lang siya, dahil baka bukas ay sinipa na silang lahat ng matanda at bumalik na may hawak na inihaw na manok para sepresahin siya. Habang matutulog na siya ay isang babae ang lumitaw sa kanyang likod, tinanong niya si Chen Chang'an kung gusto niyang magpalipas ng gabi na kasama ang kanyang alipin, nagulat naman si Chen Chang'an at tinanong kung sino siya, agad naman siyang hinalikan ng babae at nalaman niya na ito ang lasa ng isang eternal body, sa mga oras na ito ay ngayon lang naranasan ni Chen Chang'an na maging malakas, pero dapat protektahan ng mga lalaki ang kanilang sarili kapag inaabuso, agad niyang tinulak ang babae palayo sa kanya, sabi naman ng babae na hindi niya alam na gusto niya ng ganitong pamamaraan, sa patuloy na pang-aabuso sa kanya ay sinabihan siya ni Chen Chang'an na masyadong mabilis ang pangyayari, at kailangan muna nila pag-usapan ang kanilang hinaharap, tinanong siya ng babae kung ano pa ang kailangan niyang antayin, dahil hindi na siya makatiis ng ilang sandali, pero bago ang lahat ay may kailangan muna siyang siguraduhin, tinanong siya ni Chen Chang'an kung isa siyang totoong tao o multo, ngumiti naman ang babae at sinabi na isa siyang multo, sa sobrang gulat ni Chen Chang'an ay hindi na may larawan ang kanyang mukha, maya-maya ay kinagat na siya ng babae sa kanyang leeg, napaisip naman si Chen Chang'an kung ito na ang kanyang kamatayan, nawala ng saysay ang 3 taon niyang pagtatago para iligtas ang sarili niyang buhay, sa huling sandali ay biglang lumabas ang isang system, sabi dito na nakadetect ang system na ang host ay nakatagpo ng isang multo at nabuksan ang invincible domain system, mula sa isang bilog na lugar na may 2 metro sa paligid ay magiging invincible siya, napagtanto naman ni Chen Chang'an na kapag nasa loob ng 2 metrong ito ay hindi siya matatalo at siya ang master ng field na ito, ang level ng system ay level 1, ang kanyang realm ay wala pa, ang special function ay wala pa, at ang field value ay 0, at ang kanyang field garden ay may 2 kilometro, mula dito ay nalaman na ni Chen Chang'an na hindi lahat ng manlalakbay ay walang kwenta, nagulat naman ang babae at tinanong kung ano ang ginawa niya. Sabi ni Chen Chang'an na ngayon ay oras na para siya naman ang umatake, ngayon ay makikita niya kung gaano kalakas ang invincible field, tinawanan naman siya ng babae dahil paano siya makakalaban kung isa lang siyang ordinaryong tao, tinanong niya si Chen Chang'an kung inaakala niya na kaya niya siyang talunin, kung tutuusin ay nakakakiliti lang ang kanyang atake, kaya mas mabuti kung humiga na lang siya at magpakain sa kanya, para hindi na siya makaramdam ng anumang sakit, sinabihan naman siya ni Chen Chang'an na subukan niyang lumapit para malaman nila kung sino ang mas malakas, maya-maya ay sinapak na siya ni Chen Chang'an at sa sobrang lakas nito ay tumagos hanggang sa kalangitan ang kanyang atake, wala nang bakas ng kahit anong katawan ang natira sa kanya, nalaman naman ni Chen Chang'an na hindi ito isang panaginip, at ngayon ay tapos na ang kanyang paghihirap na tumakas mula sa mga humahabol sa kanya, dahil pinatay niya ang isang chi training triple heaven na babaeng multo ay nakakuha siya ng 10 field points, tinanong ni Chen Chang'an ang system kung ano ang field value, sabi ng system na bawat 100 puntos ng field value ay maaaring tumaas ng 1 metro, at ang kasalukuyang invincible domain niya ay 2 metro, tinanong ni Chen Chang'an kung paano pa siya makakakuha ng field value, napapaisip siya kung ano ang mangyayari kapag nagawa niyang sakupin ng buong kontinente, napagtanto niya na pwede siyang maging pinuno ng buong kontinente kapag nangyari ito, sabi ng system na ang paraan ng pagkuha ng field value ay kailangang tuklasin mismo ng host, pinakyu naman siya ni Chen Chang'an at sinabi na napaka-irresponsible niyang system, dahil talagang hahayaan niya ang host na mag-explore ng mag-isa, maya-maya ay unti-unti na siyang nawawalan ng lakas at kinalaunan ay nawalan na siya ng malay, gayunpaman, sa kabilang panig, nagulat ang mga demonyo at halimaw nang nawasak ang kalangitan, ang iba ay nagulat sa nakakakilabot na immortal na kapangyarihan, habang ang iba ay nagtataka kung may nahulog na isang immortal na kayamanan sa mababang mundo, at mukhang nalalapit na naman ang kaguluhan sa mundong ito. Sa itaas na mundo ng Xuanwu Immortal, isang malaking kamay ang tumagos sa isang malaking temple at winasak ito, mula dito ay lumabas ang Holy Immortal Sword at bumaba sa mababang mundo, maya-maya ay pinatawag na ng Immortal ang 2 Immortal Generals, agad naman silang pumunta sa kanyang harapan at nagbigay ng saludo sa Immortal, sinabihan niya ang mga Immortal General na ang 10,000 taong Immortal na sandata na isinakripisyo ng kanyang ama sa Sword Casting Tower ay inatake ng hindi kilalang anino ng kamao at ngayon ay naiwan sa ibabang mundo, ngayon ay inuutusan niya silang lahat na gumawa ng kahit anong paraan para kunin ang sword na ito, at kung sino mang nilalang ang kumuha nito ay patayin nila sila ng walang alinlangan, sa mababang mundo. Hindi makapaniwala si Chen Chang'an na sa sobrang kagutuman niya ay nagresulta ito ng pagkawalan niya ng malay. Siguro ay kakain na muna siya ng lupa para magkaroon ng laman ng kalamnan niya. Sinipa niya naman ng lupa at sinabi na hindi siya nagugutom para kumain ng dumi sa ika-21 siglo. Gayunpaman, naalala niya na may mga paghihigpit na nilagay ang matanda sa templong ito para hindi magawang makapasok ng mga demonyo at halimaw. Ngunit ngayong gabi isang babaeng multo sa Chi Refinang Realm ang nakapasok. Nagtataka siya kung ano ang problema.
Ngunit hindi ngayon ang oras para isipin ito dahil wala pa siyang cultivation base, iniisip niya na malalagay sa alanganin ng matanda pero wala siyang magagawa para pigilan ito, maliban na lang kung ang Invincible Domain ay pwedeng gumalaw kasama ng host, ngayon ay susubukan niya kung makakagalaw ang domain kasama sa host, at kapag nagawa niya ito ay magiging invincible na siya. Habang nilalabas niya ang kanyang mga kamay ay nakaramdam siya ng mabigat na pressure, agad niyang pinasok sa loob ng domain ang kanyang mga kamay, mula sa labas ng domain ay nakaramdam siya ng lamig at nakakatakot sa labas ng field, nagtataka siya kung meron nagtatago na multo sa labas, ngayon ay nalaman niya na hindi gumagalaw ang Invincible Domain kasama ng host, pero ang pag-iisip niya tungkol dito ay nagtataka siya kung paano nagkakaroon ng ganitong bug ang system, gayunpaman, bukod sa pagpuno ng kanyang tiyan, ang pinakamahalagang bagay ay ang makahanap ng isang paraan upang makakuha ng field value, kung siya ay magiging padalos-dalos na umalis sa Invincible Domain, siguro ay mamamatay siya kaagad sa labas, maya-maya ay isang babae ang tumalsik papunta sa kanya, at ang humahabol sa kanya ay ang Great Elder ng Evil Dragon Cavern na si Li Xiao, sinabihan niya si Ling Baoyer na wag nang subukang tumakbo, kung hindi ay sasampalin niya siya hanggang mamatay, sabi naman ni Baoyer na kung meron siyang kakayahan ay pwede niya na siyang patayin, ngunit kapag nalaman ito ng kanyang tatay ay papahirapan niya muna siya bago patayin, sa likod naman ay nananahimik lang si Chen Chang'an, dahil kapag nag-aaway ang mga monghe ay naghihirap ang mga mortal, at siya ay isang mabait na tao kaya hindi siya mang-iistorbo sa kanilang laban, ngunit napagtanto niya na siguro ay mga pagkain silang dala, napaiyak na lang sa saya ni Chen Chang'an dahil sa wakas ay hindi na siya magugutom, napalingon naman sa likod si Baoyer at tinanong kung ano ang ginagawa ng isang mortal sa lugar na ito, walang takot naman siyang sinagot ni Chen Chang'an na ang templong ito ay teritoryo niya, at hindi siya pumayag na pumasok sila, mula sa pagpasok nila sa loob ay gumawa sila ng ingay sa teritoryo niya, kaya kailangan nila siyang bigyan ng pagkain bago niya sila patayin, nagtataka naman si Baoyer kung isa siyang baliw, dahil ang lakas ng loob niyang galitin si Li Xiao, sabi naman sa kanya ni Li Xiao na isa siyang pulubi na naghahanap ng kamatayan, kaya sa susunod niyang buhay ay sana isilang siya bilang isang hayop at ingatan ang bastos niyang bibig, gumamit na siya ng Death Skull para atakihin si Chen Chang'an ngunit hindi man lang siya nagalusen sa atake na ito, tinanong ni Chen Chang'an kung bakit niya siya inatake, dahil wala naman siyang ginagawang masama sa kanya, sinabihan niya si Li Xiao na hindi siya isang malambot na tao na pwede niyang patayin sa kahit anong oras, sa kabila naman ay nagtataka si Baoyer kung ano ang nangyari, dahil bigla na lang nawala ang atake ni Li Xiao sa isang iglap, at paano ito magagawa ng isang mortal na nilalang, habang si Li Xiao naman ay hindi makapaniwala sa nakita niya, totoo na isa lang siyang mortal at walang dahilan para maiwasan niya ang atake na ito, ngunit maiintindihan niya naman kung gumapang siya para iwasan ito, pero kahit anong gawin niya ay mamamatay pa rin siya sa huli, ilang dekada na siyang nakikipaglaban at nakapatay ng maraming tao, ngunit ngayon lang siya nakatagpo ng ganitong sitwasyon, sa kabila naman ay pinakyu siya ni Chen Chang'an at tinanong si Li Xiao kung inaakala niya na kaya niya siyang patayin, ngayon ay nakatayo siya sa kanyang harap, kung magagawa niya siyang patayin ay luluhod siya sa kanyang harap at kakantahan siya ng congratulations, sa kabila naman ay nagalit na si Li Xiao at nilabas ang mga pulang enerhiya sa kanyang mga katawan, sabi ni Li Xiao na wala siyang pake kung sino siya, ngunit kung gusto niyang mamatay ay ibibigay niya ito para sa kanya, sumunod ay sumugod na si Li Xiao para umatake. Sa kabila naman ay nakangiti si Chen Chang'an sa katangahan ni Li Xiao, dahil sa oras na tumapak siya sa kanyang Invincible Domain ay hawak niya na ang kanyang kamatayan, habang itinataas niya ang kanyang kamay ay nagtataka si Baoyer sa kung ano ang gagawin niya, iniisip niya kung sinusubukan ni Chen Chang'an na saluhin ng magic weapon gamit lamang ang kanyang kamay, tinatawanan naman siya ni Li Xiao sa katangahan na ginagawa niya, ang Scarlet Scimitar na hawak niya ay isang third-class magic weapon, at ngayon ay isang pulubi ang nangangarap para pigilan ito gamit lamang ang kamay, gayunpaman, mula sa atake ni Li Xiao ay pinigilan lang ito ni Chen Chang'an gamit ang dalawa niyang daliri. Tinanong niya si Li Xiao kung ito na ang magic weapon na pinagmamalaki niya, sa kabila naman ay hindi makapaniwala si Baoyer dahil pinigilan niya lang ito gamit lamang ang dalawang daliri, habang si Li Xiao naman ay hindi makapaniwala sa nakita niya, maya-maya ay winasak na ni Chen Chang'an ang kanyang magic weapon at kinuha ang piraso ng sword para gawing sandata laban sa kanya, binato ito ni Chen Chang'an sa mukha niya at nagresulta ito ng kanyang kamatayan, sinabihan niya si Li Xiao na maging mabuting tao sa susunod niyang buhay, lumabas ang system at sinabi nito na ang host ay pumatay ng 3rd level Golden Core Realm Cultivator at nakakuha ng 500 points, napansin ni Chen Chang'an na bukod sa pagpatay ng mga multo, ay pwede rin siyang makakuha ng field value mula sa pagpatay sa mga monghe. Napapaisip siya kung sa pagpatay ng isang cultivator sa Golden Core Realm ay maaaring makakuha ng 500 puntos, pero paano naman kapag pumatay siya ng Nascent Soul Realm, Transcendent God Realm, at maging ang Earth Immortal, ang mas mataas na cultivation level ay mas maraming field value ang kanyang makukuha, mula sa system na ang kasalukuyang field value niya ay 500 points, tinanong siya nito kung gusto niyang gamitin ang 500 points para palawakin ang Invincible Domain, ginamit naman ito ni Chen Chang'an at mas lumawak na ang kanyang Invincible Domain ng 5 kilometro, dahil dito ay nagawa ng makaalis ni Chen Chang'an sa kinatatayuan niya at nasakop na ang Invincible Domain ang buong templo. Habang si Baoyer naman ay hindi pa rin makapaniwala na pinatay ng isang mortal ang Great Elder ng Evil Dragon Cavern at isa ring cultivator ng Golden Core Realm, napapaisip siya kung si Chen Chang'an ay isa talagang worldly expert na nagtatago sa kabundukan ng Shiwan Dashan, sa kabila naman ay nakakita ng storage ring si Chen Chang'an, ngunit naalala niya na wala siyang cultivation base kaya hindi niya ito mabubuksan, gayunpaman tumingin siya sa kanyang likod at tinawag si Baoyer, agad naman nagbigay ng paggalang si Baoyer at pinaliwanag ang mga nangyari. Ayon sa kanyang kwento ay isang pangitain ng langit at lupa ang sumiklab sa 100,000 bundok ngayong gabi, naghinala ang kanilang sect na may immortal pressure na dumarating sa mundo, kaya dinala niya ang mga disciples ng Nine Sword Sect, ngunit hindi niya inaasahan na pinagpapatay sila ni Li Xiao, bukod sa kanya, ang ibang disciples ng Nine Sword Sect ay namatay sa kamay ni Li Xiao, kaya nagpapasalamat siya sa kanya sa pagligtas ng kanyang buhay, kung hindi siya nangialam ay nahuli na sana siya ni Li Xiao at dinala sa Evil Dragon Cavern, nagulat naman si Chen Chang'an dahil hindi pa naman siya nagtatanong sa kanya pero pinaliwanag niya na agad ang buong storya. Bagaman, nagtataka pa rin si Baoyer na pinatay lang ng parang ipis ni Chen Chang'an ang isang cultivator na nasa Golden Core,
Iniisip niya rin kung si Chen Chang'an ay nasa Nascent Soul Realm, ngunit sa Yuzhou, sa loob ng daan-daang taon ay wala pang nakapunta ng Nascent Soul Realm. Maya-maya ay sinabi ni Chen Chang'an na patay na si Li Xiao. Tinanong niya si Bowyer kung pwedeng mabuksan ang hawak niyang storage ring. Sabi ni Bowyer na pagkatapos mamatay ni Li Xiao ay nawala na ang marka sa storage ring, at ito ay hindi niya napagmamay-ari kaya pwede na itong mabuksan. Tinanong naman ni Chen Chang'an kung meron siyang pwedeng makain dito. Lumipas ang mga ilang oras ay sobrang saya ni Chen Chang'an dahil nakakuha siya dito ng isang manok, malapit ng sakupin ng Invincible Domain ang buong templo. Susunod ay kailangan niyang mag-isip ng mga paraan upang makakuha ng higit pang mga field value, at magsikap na palawakin ang Invincible Domain sa buong mundo ng cultivation, at pag-iisahin niya ang buong mundo ng mga immortality. Sa mga oras na yun ay, mapoprotektahan niya na ang matanda, at baka mahanapan niya pa siya ng 10 o 8 asawa. Maya-maya ay lumuhad sa kanyang harap si Bowyer at may gustong sabihin. Habang kinakain na ni Chen Chang'an ang kanyang manok at ay tinanong niya si Bowyer kung ano ang gusto niya. Sabi ni Bowyer na niligtas niya ang kanyang buhay na ibig sabihin ay tinada na silang dalawa. Tinanong niya si Chen Chang'an kung pwede niya siya tanggapin bilang disciple. Nagmamakaawang sinabi ni Bowyer na gagawin niya ang lahat para mabayaran ang pagligtas niya sa kanyang buhay. Kahit hindi niya siya tanggapin bilang disciple ay hayaan niya siya na pagsilbihan siya. Nagdadalawang isip naman si Chen Chang'an kung kukunin niya siya bilang disciple. Gusto niya sana siyang kunin ngunit ngayon ay meron na siyang Invincible Domain na maaasahan. At kung tatanggapin niya siya bilang disciple ay wala rin siyang maituturo para sa kanya. Bagaman meron siyang kinakaharap na problema sa Invincible Field, wala siyang pagkain at inumin kaya kailangan niyang lumabas para maghanap. Ngunit wala siyang cultivation base kaya ang paglabas niya ay isa lamang pagpapakamatay. Naisip niya rin na mukhang mas mabuti kung meron tutulong sa kanya na kumuha ng mga pagkain sa labas. Habang seryoso ang mukha ni Chen Chang'an ay sinabi niya na ang matandang lalaki ay nakapunta na sa mundo ng mga immortal sa loob ng 10,000 taon. Ang mga gustong sumamba sa matanda bilang kanilang master ay tumatawid sa 6 na landas ng reincarnation. Tinanong niya si Bowyer kung ano ang qualification niya para tanggapin siya ng matanda bilang kanyang disciple. Gayunpaman, silang dalawa ay tadhana kaya bibigyan niya siya ng pagkakataon para maging isang rehistradong disciple. At pagkatapos niyang makapasa sa pagsusulit ay opisyal na siyang tatanggapin ng matanda bilang disciple. Agad naman lumuhad si Bowyer at binati ang kanyang master. Naisip ni Bowyer na mula sa pagtuturo ng kanyang master ay mas bibilis na ang kanyang paglakas. Sa kabila naman ay lumabas ang system. Ayon dito na dahil naging disciple niya na si Bowyer ay makakatanggap siya ng 100 field value. Umapaw naman sa kasiyahan si Chen Chang'an nang nakita niya ito. Hindi niya inasahan na pwede siyang makakuha ng field value sa pamamagitan lamang ng pagkuha ng disciple. Dahil dito ay nakakuha siya ng bagong paraan para makakuha ng field value. Nagtataka naman si Bowyer kung ano ang problema niya. Maya-maya ay tinanong niya ang kanyang master kung kailan pa siya huling naligo. Inutusan naman siya ni Chen Chang'an na ilagay ang malaking timba sa labas ng templo at hayaan niya itong mapuno ng tubig ulan para mamaya ay maliligo na siya. Kinalaunan ay inamoy ni Chen Chang'an ang kanyang sarili at napagtanto niya na sobrang baho niya sa labas ng templo. Habang nilalagay na ni Bowyer ang malaking timba sa labas ay nakakita siya ng isang halimaw. Agad siyang tumakbo sa loob para sabihan si Chen Chang'an. Habang nagmamadali si Bowyer ay sinabi niya na meron isang Golden Core stage na Tiger Demon na nagtatago sa labas. Ngumiti naman si Chen Chang'an nang narinig niya ang mga ito na parang nakakuha siya ng kayamanan. Agad niyang sinabihan si Bowyer na sumama siya sa kanya para manghuli ng isang Demon Tiger. Sa labas ng templo ay naaakit ang Demon Tiger sa napakabangong amoy. Ngunit nang dumating siya ay nakita niyang nakapatay ang lalaki ng isang multo gamit ang kanyang kamao na kasing laki ng kaserola. At nakita niya rin na pinatay niya ang isang tao na walang kalaban-laban. Mula sa nasaksihan ng dalawa niyang mata ay masyado itong nakakakilabot. Ngunit sa lahat ng yun ay gusto niya pa rin pumasok. Sa loob ng Invincible Domain ay nakalabas ang kamay ni Chen Chang'an para gawin pain sa Demon Tiger. Dahil alam niyang hindi nito mapipigilan maakit sa kanyang Eternal Body. Sa likod niya naman ay nagtatago si Bowyer at nagtataka kung anong teknik ang ginagamit niya. Ngayon ay titignan niya kung ang mga paghihigpit na nilagay ng matanda ay makakahadlang sa kanyang nakakaakit na amoy ng Eternal Body. Sa kabila naman ay hindi na kayang pigilan ng Demon Tiger ang amoy ng Eternal Body kaya agad na niyang pinuntahan ang templo. Sa isip ni Chen Chang'an na malapit nang mag-expire ang pagbabawal na nilagay sa kanya ng matanda, at ang Invincible Domain ay meron ding epekto ng paghihiwalay ng kanyang hininga. Ngunit kung ito ay ganap o bahagyang nakahiwalay ay hindi pa siya sigurado, at hindi pa nagre-react si Bowyer sa amoy ng kanyang katawan, maaring ito rin ang dahilan kung bakit hindi pa siya naliligo dahil natakpan ang amoy niya. Bukod pa doon, ang mga cultivator ay walang matangos na ilong tulad ng mga demonyo at halimaw. Habang paatake na ang Demon Tiger ay sinabi niya na wala siyang pake kahit mapilayan siya ngayon, ngunit bago ang lahat ay papatayin niya muna siya bago kainin ang kanyang Eternal Body. Maya-maya ay biglang hindi makagalaw ang Demon Tiger sa barrier ng templo. Nagtataka siya kung ano ang nangyari. Sinabihan siya ni Chen Chang'an na isang tanga na pusa dahil gusto niya siyang kainin, ngunit sa kasamaang palad ay mali siya ng binabangga. Sa kabila naman ay nagulat sa nangyari si Bowyer, dahil pinigilan niya ang isang Golden Core Tiger Demon habang nakatayo lang. Sabi naman ni Chen Chang'an na masyadong maliit lang na bagay ito para magulat siya. Inutusan niya na si Bowyer na patayin ang pusa. Habang naghahanda na ng atake si Bowyer ay napagtanto niya na tamang desisyon ang kanyang ginawa na maging disciple ni Chen Chang'an. Sinimulan ng atakihin ni Bowyer ang Demon Tiger ngunit hindi ito tinablen sa ginawa niyang atake. Nagulat naman si Bowyer sa nangyari at tinitigan ang kanyang master. Sinabihan naman siya ni Chen Chang'an na ibigay sa kanya ang sword at siya na ang gagawa nito. Sa isang wasiwas niya lang ay nahati na ang Tiger Demon sa dalawa. Maya-maya ay lumabas na naman ang system. Sabi dito na nakakuha siya ng 800 field value sa pagpatay ng Tiger Demon na nasa 8 level ng Golden Core. Sa kabila naman ay namangha si Bowyer sa ginawa ng kanyang master dahil pinatay niya lang ito ng isang wasiwas. Sinabihan ni Chen Chang'an si Bowyer na siya na ang bahala sa bangkay ng Tiger Demon, at pinaalalahanan niya siya na kunin ang mga karne nito. Sabi ng system na kasalukuyan siyang may sapat na field value para ma-upgrade ang Invincible Domain system. Hindi naman inasahan ni Chen Chang'an na pwede palang ma-upgrade ang system, ngunit nagtataka siya kung ano ang makukuha niya kapag in-upgrade ang system. Sabi naman ng system na malalaman niya ito kapag natapos niya ng ma-upgrade ang system sa version 2.0. Gayunpaman,
Wala nang nagawa si Chen Chang'an at in-upgrade niya na ang system, maya-maya ay successful na ang pag-upgrade niya ng system. Ang kasalukuyang Invincible Domain System na version 2.0 ay nagbukas ng bagong function, at ito ay ang All Living Things. Mula dito ay maaari niyang ipaliwanag ang sigla ng lahat ng bagay at manganak ng karunungan. Bilang karagdagan, pwede niyang kontrolin ang lahat ng bagay sa Invincible Domain sa pinakamahusay na paraan. Namangha naman si Chen Chang'an dahil isa itong kamanghamanghang skill. Pero susubukan niya muna kung totoong malakas talaga ang skill na All Living Things. Inutusan niya si Bowyer na kumuha ng ilang damo para sa kanya. Maya-maya ay nakakuha na si Bowyer ng mga damo at sinubukan na itong pag-eksperimentuhan. Nagulat naman si Bowyer at tinanong kung paano niya nagawang spirit herb ng elixir level ang mga damo. Tinulak naman siya ni Chen Chang'an at sinabi na mamaya na siya magtanong. Lumipas ang ilang oras niyang pag-eksperimento ay nag-transform ang damo sa isang spirit. Nagulat naman si Bowyer nang nakita niyang nag-transform ito ngunit natakot sa kanya ang spirit. Pinagsabihan naman siya ni Chen Chang'an na wag siyang masyadong maingay dahil tinatakot na siya. Sumunod ay bibigyan niya siya ng regalo sa pagsamba niya sa kanya. Ang elixir na ito ay naglalaman ng essence of life. Binigay niya na ito kay Bowyer at sinabihan na kainin niya na ito habang pinoprotektahan niya siya. Nagpasalamat naman si Bowyer sa kanyang master at nangako na hindi niya sasayangin ang oportunidad na binigay niya sa kanya. Sa kabila naman ay pinangalanan na ni Chen Chang'an ang spirit bilang Xiaoban. Gayunpaman, hindi pa rin makapaniwala si Bowyer na ang isang ordinaryong damo ay ginawang spiritual elixir ng kanyang master gamit lamang ang kamay. Maya-maya ay sinimulan ng kainin ni Bowyer ang elixir at ilang saglit ay naramdaman niya nang umangat ang kanyang level. Lumabas naman ang system at sinabi nito na umangat na ang level ni Bowyer mula sa 6th level papuntang 7th level at makakatanggap ang host ng 50 field value. Dahil silang dalawa ni Bowyer ay may relasyon bilang master at disciple ay patuloy siyang makakakuha ng field value kapag patuloy na umangat ang realm level ni Bowyer. At kapag mas mataas na cultivation base ang naabot niya ay mas maraming field value ang kanyang makukuha. Nakaisip naman ng idea si Chen Chang'an na kailangan niya lamang tumanggap ng higit pang mga disciple sa hinaharap upang matulungan silang lumakas para makakuha ng mas maraming field value. Mula dito ay hindi na siya mag-aalala sa pagpapalawak ng field value ng Invincible Domain. Gayunpaman, ang unang ability niya na All Living Things ay kahanga-hanga. Ngayon ay titignan niya naman ang pangalawang ability. Ngunit bago niya pa ito makita ay may isang sword ang bumagsak sa kanyang templo. Nagulat naman si Bowyer at sinabihan niya ang kanyang master na mukhang ito ang bumaba na immortal treasure. Tinanong naman ni Chen Chang'an kung anong immortal treasure ang tinutukoy niya. Ipinaliwanag naman ni Bowyer na kagabi ay may isang nilalang ang sumapak sa langit at naglagay ng malaking butas. Nang pumunta ang kanyang tatay upang suriin ito, nakita niya na ang isang immortal sword ay nahulog mula sa butas, at ngayon ang lahat ng mga partido ay naghahanap para sa sword na ito. Nanghihinayang naman si Chen Chang'an dahil hindi niya ito nakita ng sarili niyang mata. Kinuha niya na ang sword at naramdaman niyang mahina na ito, kaya ngayon ay susubukan niya itong maayos gamit ang sarili niyang skill. Maya-maya ay nanambalik na sa dating anyo ang sword. Pagkatapos niyang ayusin ang sword ay mas talagang lumakas ang kapangyarihan nito kaysa dati. Ngunit kung gusto niyang wasakin ang sword na ito ay kailangan niya lang maglagay ng kaunting puwersa. Kaya wala pa ring silbi sa kanya ang sword na ito. Kinalaunan ay binigay niya rin kay Bowyer ang sword. Paghawak dito ni Bowyer ay naramdaman niya ang nakakakilabot na kapangyarihan ng sword, tulad ng isang kakilakilabot na kapangyarihan. Ngunit nagtataka siya dahil kahit sa sobrang lakas ng kapangyarihan ng sword ay hindi ito pinapansin ng kanyang master. Kaya napapaisip siya kung ano na ang level ng lakas ang naabot ng master niya. Nagpasalamat naman si Bowyer sa kanyang master dahil sobrang bait niya sa kanya. Maya-maya ay inayos niya na ang templo at ang butas nito sa bubong. Sabi ni Chen Chang'an na ang ganitong kapaligiran ay angkop lamang para sa isang makamundong taong tulad niya. Ngunit lumipas lang ang ilang oras ay nawasak na naman ang bubong ng templo. Mula dito ay lumabas si Li Bat Ian na isang pinuno ng Evil Dragon Cavern, at nasa 9th level ng Golden Core Realm. Nagulat siya nang nakita niyang buhay pa si Bowyer ng Nine Sword Sect. Ilang saglit ay bumaba na ang mga kasamahan ni Li Bat Ian mula sa bubong. Maya-maya ay hinahanap ni Li Bat Ian si Li Xiao at inutusan niya si Bowyer na tawagin ito para lumabas. Ang mga kasamahan niya naman ay nagtataka kung ang hawak niya ay ang immortal treasure. Nagulat naman si Bowyer at sinabihan ng kanyang master na nandito ang mga tao ng Evil Dragon Cavern para sa isang paghihiganti. Napansin naman ni Li Bat Ian na hindi niya makita si Li Xiao at nakita niya na nakuha na ng Nine Sword Sect ang immortal treasure. Sa likod naman ni Li Bat Ian ay may nagsalita na ang lugar na ito ay napakayaman sa spiritual energy at karapat-dapat na maging lugar na pinili ng immortal treasure upang pagbagsakan. Pagtingin ni Li Bat Ian ay nakita niya na ito ay ang Ghost Bone Sect Patriarch na si Kui Qianto. Hindi niya akalain na magkakaroon ng ganitong kahangahangang kayamanan sa sirang bundok na ito. Nagtataka siya kung ito ang swerte na dala ng immortal treasure. Nagulat naman si Li Bat Ian dahil hindi niya inaasahan na pupunta dito ang matandang lason. Sa baba ay napansin rin ni Kui Qianto ang spirit grass na nakalagay kay Chen Chang'an at hindi niya inaasahan na makakakita siya nito dito. Sa sobrang swerte ng kanyang araw ay makukuha niya rin sa kabundukan na ito ang spirit grass at ang treasure land. Agad naman tumalon si Li Bat Ian at sinabi na siya ang nauna dito kaya sa kanya mapupunta ang mga treasure. Habang naghahanda na ng atake si Kui Qianto ay sinabihan niya si Li Bat Ian na hindi siya ang magdedesisyon kung sino ang makakakuha ng mga treasure dito. Kung gusto niya itong makuha ay kailangan nilang maglaban. Sabi naman ni Li Bat Ian na hindi niya siya uurungan kaya wag siyang mag-alala. Sa baba naman ay galit na si Chen Chang'an. Tinanong ni Chen Chang'an kung bakit nila pinagtatalunan kung kanino mapupunta ang treasure land nang hindi nila tinatanong ang may-ari ng treasure land, lalong-lalo na ang lalaking patuloy na nagwawasak sa bubong ng templo niya. Ngayon ay hindi na siya natutuwa sa mga nangyayari. Sabi naman sa kanya ni Li Bat Ian na wala siyang pake kung kahit siya pa ang may-ari ng lupain na ito, dahil sa ngayon ay magiging sa kanya na ang lupain na ito, kaya niyang wasakin ito sa kahit anong oras at wala siyang magagawa para dito. Maya-maya ay sinimulan ng wasakin ni Li Bat Ian ang templo ni Chen Chang'an. Sa kabila naman ay sinabi ni Qiu Quanto na mapupunta lang sa Ghost Bone Sect ang lupain na ito. Napansin naman ni Chen Chang'an na ang ganitong ugali ay hindi isinasaalang-alang ang mga tao sa kanilang paligid, pero sigurado niya na nandito sila para bigyan siya ng field value. Ngunit wala sila sa loob ng Invincible Domain. Sinigawan naman ni Bowyer si Li Bat Ian na ang kanyang master ang pinaka nakakatakot na nabubuhay sa mundo at si Li Xiao ay namatay sa kanyang kamay. Hindi naman makapaniwala si Li Bat Ian na pinatay niya si Li Xiao na nasa Golden Core Realm.
Sabi naman ni Chen Chang'an na pinatay niya lang siya ng ilang segundo. Tinanong niya si Li Bat-ian kung ano ang gagawin niya dito. Sa isip naman ni Li Bat-ian na ilang taon na sila nag-cultivate kaya paanong hindi nila malalaman ang mga pakulo ng mga mortal para magkunwaring malakas. Maya-maya ay bumaba na si Li Bat-ian sa taas. Sinabihan niya si Chen Chang'an na hindi niya na mabilang kung ilan na ang pinatay niya. Sa nilabas niyang seal ay meron 10,000 kaluluwa ng mga mortal na ginamit niya bilang pang-cultivate. Kaya wala siyang pake kung pinatay niya si Li Xiao. Sumingit naman si Qiu Quanto at sinabi na wala siyang pake sa pinag-uusapan nilang dalawa. Ang mahalaga ay napunta dito ang Immortal Treasure. Sinabihan niya si Chen Chang'an na ibigay sa kanya ang Immortal Treasure para hindi siya papahirapan bago patayin. Natuwa naman si Chen Chang'an dahil nakapasok na sila sa Invincible Domain niya. Sa kabila ay sinabihan ni Bowyer silang dalawa na anong karapatan nila para bastusin ang kanyang master. Sinabihan naman siya ni Li Bat-ian na porket anak siya ng Sect Master of Nine Swords ay hindi niya na siya papatayin. Nagsumbong naman si Bowyer sa kanyang master at sinabi na si Li Bat-ian ay isang masamang matanda. Noong isang araw ay lumabas siya kasama ng mga disciples ng Nine Sword Sect para hanapin ang Immortal Treasure. Ngunit biglang lumitaw sa kanilang harap si Li Xiao at pinatay lahat ng disciples. At si Li Bat-ian ang nagutos sa kanya para gawin ito. Kung hindi lang sa katotohanan na hindi niya siya matatalo sa Golden Core Realm ay agad niya siyang papatayin. Tinanong naman siya ni Li Bat-ian kung gusto niya nang mamatay. Maya-maya ay inatake niya na si Bowyer gamit ang seal ngunit pinigilan lang ito ni Chen Chang'an ng walang kahirap-hirap. Ngayon na nasa loob na sila ng domain ay wala nang makakatalo sa kanya dahil nakokontrol niya ang lahat ng bagay dito sa loob. Kasama na rin ang kanyang cultivation base. Nagulat na lang si Li Bat-ian kung ano ang nangyayari sa kanyang cultivation base. Mula sa system ay sinabi nito na ang cultivation base ng tatlong mananakop ng Evil Dragon Cave ay bumalik sa Chi Refining Realm. Naalala naman ni Chen Chang'an na ang Chi Refining Realm ang pinakamababang cultivation base, kasunod ng Foundation Building, Golden Core, Nascent Soul Realm pagkatapos nito ay Mahayana Transmigration o Earth Immortal. Sinabihan ni Chen Chang'an si Bowyer na hindi niya matatalo ang isang Golden Core Realm ngunit ngayon ay pinigilan niya na ang kanilang cultivation base at ginawang Chi Refining Realm. Ngayon ay pwede niya na silang patayin. Nagulat naman si Qiu Quanto dahil sa unang tingin ay halatang hindi kapansin-pansin at walang cultivation base si Chen Chang'an. Pero diretso niyang pinutol ang cultivation base ni Li Bat-ian. Nagtataka siya kung si Chen Chang'an ay nasa Nascent Soul Realm. Sinabihan ni Chen Chang'an si Bowyer na okay lang maghiganti sa mga masasamang tao. Habang nanghihina na si Li Bat-ian ay sinabihan niya si Chen Chang'an na isang mapangpanggap na isang baboy pero isa palang tigre. Hindi niya akalain na nasa Nascent Soul Realm na siya. Gayunpaman inutusan na ni Chen Chang'an si Bowyer na patayin si Li Bat-ian. Habang paatake na si Bowyer ay sinabihan niya si Li Bat-ian na gusto niya siyang mamatay para ipagiganti ang mga namatay na disciple sa Nine Sword Sect. Ngumiti naman si Li Bat-ian at hindi natatakot sa kanya. Sabi ni Li Bat-ian na kahit ang tatay niya ay hindi siya kayang patayin, at siya ay naglakas loob para gawin ito. Siya ang master ng Evil Dragon Cave kaya kahit ang cultivation base niya ay bumaba sa Chi Refining Realm ay wala siyang pake, kaya niya siyang patayin gamit lamang ang kanyang storage ring. Sinigawan naman siya ni Bowyer na walang kabuluhan ang mga sinasabi niya. Maya-maya ay nilabas na ni Li Bat-ian ang 4th rank Golden Scale Treasure at inatake sa kanya. Ngunit sa isang wasiwas lang ni Bowyer sa hawak niyang Immortal Treasure ay nawala si Li Bat-ian. Sa sobrang lakas nito ay wala nang naiwan na bakas ni Li Bat-ian. Nagulat naman si Bowyer sa sobrang lakas ng Immortal Treasure. Sa taas ay nagulat si Qiu Quanto sa nakakatakot na immortal na kapangyarihan. Napagtanto niya na hawak-hawak ni Bowyer ang Immortal Treasure na hinahanap nila. Gayunpaman, sa ganitong kalayuan ay kaya niyang mapatay si Bowyer at maaagaw ang Immortal Treasure. Ngayon ay wala siyang oras para lumaban kaya magiging madali na lang ito para sa kanya. Kung magtatagumpay siya na makuha ang Immortal Treasure ay magiging malakas na ang kanyang Ghost Bone Sect. Maya-maya ay naalala niya na nandito pa pala si Chen Chang'an. Bigla siyang nakaramdam ng takot dahil kung gumalaw siya para atakihin si Bowyer ay mamamatay na siya ngayon. Gayunpaman, alam niya na kung saan nakalagay ang Immortal Treasure kaya pansamantalang address muna siya para maghanda. Mas mabuting bumalik na muna at sabihin sa dakilang ninuno na gumawa ng desisyon. Sa baba ay sinabi ni Bowyer na sila ay wala ring galang sa kanyang master. Kaya ngayon ay hahatiin niya silang lahat. Agad naman natakot sila Qiu Quanto at inutusan ang mga kasamahan na tumakbo na sila. Ngunit hindi sila hinayaan ni Bowyer makatakas at pinagpapatay gamit ang kapangyarihan ng Immortal Treasure. Sa baba naman ay nanunood lang sa nangyayari si Chen Chang'an. Maya-maya ay lumabas ang system at ang nakalagay dito na ang disciple ng host na si Bowyer ay pumatay ng 3 Golden Core Cultivator at nakakuha ng 1,500 field value. Mula dito ay tuwang-tuwa si Chen Chang'an dahil pwede na siyang makakuha ng field value sa pagpatay ni Bowyer. Ilang saglit ay ginamit niya na ang field value. At ang kasalukuyang invincible domain niya ay nasa 22 meters na. Sinabihan siya ng system na ipagpatuloy ang pagtrabaho ng maigi. Sa kabila naman ay tinanong ni Bowyer ang kanyang master kung ano ang gagawin sa mga tauhan ng Ghost Bone Sect. Tinanong niya si Chen Chang'an kung pwede niya silang patayin lahat dahil sa Ghost Bone Sect ay ginagawang alipin ng mga tao. Lumapit naman si Qiu Quanto at sinigawan si Bowyer na wag magkalat ng dugo. Nagpaliwanag si Qiu Quanto kay Chen Chang'an na ang kanyang Ghost Bone Sect ay isang dissenting sect at hindi ito isang evil sect. Kaya sa tingin niya ay may hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng kanyang disciple at ng kanilang sect. Sinigawan niya ang mga kanyang kasamahan na lumuhad at humingi ng tawad kay Chen Chang'an. Humingi siya ng tawad sa nagawa nilang mali at sana ay patawarin niya silang lahat. Nagmakaawa rin ang mga kasamahan ni Qiu Quanto at sinabi na sila ay nagkamali. Nakokonsensya naman si Chen Chang'an dahil ang mga tanga na ito ay mamamatay sa harap niya. Gayunpaman, seryosong tinanong ni Chen Chang'an si Qiu Quanto kung inaakala niya na isa siyang bulag. Nakaramdam naman ng kaba si Qiu Quanto at inutusan niya na ang kanyang mga kasamahan na patayin si Chen Chang'an. Ngunit bago pa sila makalapit ay pinatay na sila ni Chen Chang'an ng parang mga ipis. Mula dito ay lumabas nag-system at nakakuha siya ng 450 field value. Agad naman tumakas si Qiu Quanto paalis sa lugar na ito. Sa kabila ay sinabihan ni Bowyer ang kanyang master na ang leader ng Ghost Bone Sect na si Qiu Quanto ay tumatakas. Dahil kapag nakatakas siya ay ikakalat niya ang balita tungkol sa Immortal Treasure. At ang mga treasure hunter ay susugod papunta dito. Hindi naman natatakot si Chen Chang'an dahil para sa kanya ay isa itong opportunity para makakuha ng maraming field value. Sa loob ng Ghost Bone Sect, sabi ni Qiu Quanto na dapat nilang hayaan ng Supreme Elder na patayin si Chen Chang'an para makuha nila ang Immortal Treasure. Isang tauhan naman ang nagmamadali at tinatawag ang sect leader.
Tinanong naman ni Kiyu Kwanto kung bakit siya sumisigaw. Sabi nito na ang ancestor na umakyat sa immortality 5 taon na ang nakakaraan ay lumitaw, ngayon ay nandoon na ang Supreme Elder at siya na lang ang inaantay. Nagulat naman si Kiyu Kwanto nang narinig niya na ang kanilang ancestor ay lumitaw na. Sa loob ng Ancestral Temple ay nakatayo ang kanilang ancestor, habang si Kiyu Kwanto at ang mga Supreme Elder ay nakaluhod sa harap niya. Sa harap ng kanilang ancestor ay nakaramdam ng matinding pressure si Kiyu Kwanto. Sabi ng kanilang ancestor na siya ay inutusan ng kanilang Panginoon para bumaba sa mababang mundo. Nagulat naman silang lahat dahil ang mga immortals ay bumaba sa mababang mundo. Sa isip ni Kiyu Kwanto na ang kanilang ancestor ay ang pinakamalakas na tao sa Ghost Bone Sect, at siya ay matagal nang nakaalis sa Nascent Soul Realm. Kung ang kanilang ancestor ay pupunta sa mababang mundo, mawawala na ang kanyang pangarap para sa Ghost Bone Sect na mangibabaw sa mundo. Maya-maya ay naglabas ng matinding energy ang kanilang ancestor. Sinabihan niya silang lahat na tigilan na ang pag-iisip at mag-concentrate para sa susunod nilang trabaho. Bilang immortal, kapag hindi sila sumunod ay wawasakin niya silang lahat. Habang nanginginig sila sa takot ay sinabi ni Kiyu Kwanto na gagawin nila lahat ng ipapagawa niya sa kanila. Seryosong sinabi ng kanilang ancestor na bago dumating ang mga immortal sa kontinente ng Kyushu, ang kanilang tungkulin ay hanapin ang Holy Sword na nalaglag sa itaas na mundo papunta sa mababang mundo. Masaya namang sinabi ni Kiyu Kwanto na alam niya kung nasaan ang Holy Sword. Sinigawan naman siya ng ancestor kung saan niya ito nakita. Sumagot naman si Kiyu Kwanto na nasa Immortal Temple ito. Sa loob ng Immortal Temple, ang Invincible Domain ay nasa 22 meters na, bagamat naging mas malaki na ang sakop nito ngunit ang mga pagkain na maaaring kunin ay limitado pa din pagkatapos ng lahat, kaya kailangan niyang utusan si Bowyer na lumabas para sa pagkain. Noong una niyang nakuha ang Invincible Domain ay meron siyang ability na lumaban ng Invincible sa domain, ngunit hindi niya nakokontrol ang domain at siya ay isa lamang ordinaryong tao. Pero pagkatapos ma-upgrade ng domain ng isang beses ay nakuha niya ang ability na all living things na may kakayahan na kontrolin ang lahat sa buong domain, at ang kanyang pangunawa ay unti-unting naging matalas. Kahit isa na siyang invincible, ngunit sa loob lang ito ng domain at kapag nasa labas ng domain ay isa lamang siyang ordinaryong tao. Mula sa labas ay hindi niya na kayang protektahan si Bowyer sa kapahamakan, nag-iisip siya kung may ibang paraan para pataasin ang kanyang cultivation level. Dahil ang kanyang cultivation level ay sobrang baba, naalala niya naman na ang all living things ay kayang baguhin ang sigla ng lahat ng bagay. Nagawa niya nang baguhin ang ordinaryong damo sa espiritual na damo at kahit ang magbigay buhay ng isang spirit, gagamitin niya ito para palakasin ang cultivation level ni Bowyer. Agad niyang kinuha si Bowyer at sinabi na sumama siya sa kanya, dahil meron na siyang teknik para subukan sa kanya. Sinabihan niya si Bowyer na meron na siyang paraan para pataasin ang kanyang cultivation level, pero sa umpisa ay makakaramdam siya ng sakit, ngunit kapag nagawa niyang tiisin ang sakit ay mararamdaman niya na parang umakyat siya sa langit. Para naman kay Bowyer ay iba ang iniisip niyang paraan, nagtataka siya kung ito ay isang dual cultivation. Sinabihan niya ang kanyang master na masyadong mabilis ang kanilang proseso at ito ang unang pangyayari na gagawin niya ito. Sabi naman sa kanya ni Chen Chang'an na huwag siyang matakot. Maya-maya ay nakapagdesisyon na si Bowyer at sinabihan ang kanyang master na handa na siya. Sabi ni Chen Chang'an kay Bowyer na kailangan niyang pigilan ang kanyang isip at kumapit, kung hindi ay maaari niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay. Ilang saglit ay hinawakan niya na ang ulo ni Bowyer at sinimulan ng pataasin ang kanyang cultivation level. Tinanong niya si Bowyer kung ano ang nararamdaman niya. Nagtaka naman si Bowyer at tinanong ang kanyang master kung gusto niya lang pala siyang tulungan sa kanyang pagsasanay. Tinanong naman siya ni Chen Chang'an kung ano ang iniisip niya. Gayunpaman, sinabihan niya na si Bowyer na kailangan niyang mag-concentrate dahil ngayon ay papalakasin niya na ang energy, at dahan-dahan niyang pakiramdaman ang energy na pumapasok sa kanyang katawan. Sa patuloy na pagsali ni Chen Chang'an ng energy sa katawan ni Bowyer ay napansin niyang walang pagbabago sa kanyang cultivation base. Ngayon ay sinimulan niya ng mas palakasin ang energy na pinapasok niya kay Bowyer. Ngunit sa sobrang sakit ng nararamdaman ni Bowyer ay hindi niya na ito kayang tiisin. Nagulat naman si Chen Chang'an dahil ang katawan ni Bowyer ay malapit nang sumabog dahil sa energy. Sinabihan niya si Bowyer na kailangan niya itong tiisin para mabuhay. Nagtataka naman si Bowyer kung ito na ang oras ng kanyang kamatayan, ngunit naalala niya na may mga tungkulin pa siyang kailangan gawin kaya hindi pa siya pwedeng mamatay ngayon, dahil hindi pa siya nagiging malakas at hindi niya pa namamana ang Nine Sword Sect. Isang malakas na kidlat naman ang tumama sa kanila ngunit naharangan ito ng barrier ng Invincible Domain. Kinalaunan ay nagtagumpay si Bowyer na lampasan ang pagsubok na ito. Ang kontinenteng ito ay may kabuoang 9 levels ng kwalifikasyon at sinasabing mayroong 10 levels sa itaas ng 9 levels. Nagtataka siya kung gaano karaming grades ang maaaring ma-upgrade ni Bowyer sa pamamagitan ng paglalagay ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Nagagalit naman ang kidlat sa kanilang ginagawa kaya gumamit siya ng malakas na kidlat sa kabilang kabundukan para ilantad sila. Mula dito, ang Demon King na si Hong Yi na isang Nascent Soul Realm ay nagulat sa malakas na kidlat na umatake sa kabundukan. Nagtataka siya kung ito ang sanhi ng Immortal Treasure. Sa kabila naman ay nandito rin ang Demon King na si Toubaye na isang Nascent Soul Realm. Nagulat rin siya sa pag-atake ng nakakakilabot na kidlat, at kapag tumama ito sa kanila ay paniguradong mamamatay sila. Sabi naman ni Demon King Snake na hindi lang sila mamamatay kapag tumama ito sa kanila, kundi magiging abo na lang rin ang kabundukan na kinakatayuan nila, kaya ngayon ay obserbahan muna nila ang mga mangyayari. Sa Immortal Temple, sabi ni Chen Chang'an na inayos niya na ang kapangyarihan ng tribulation ng kidlat. Sinabihan niya si Bowyer na pumunta sa taas at sipsipin ang kapangyarihan ng tribulation ng kidlat. Sa kabila naman ay nagtataka si Hong Yi dahil ang kidlat ay nawala na. Hindi siya makapaniwala na ang ganitong kalakas na tribulation ng kidlat ay kayang pigilan. Maya-maya ay napansin nila na parang may tao sa kalagitnaan ng tribulation ng kidlat. Nagulat sila nang nalaman nila na isa itong babaeng bata. Maya-maya ay tuluyan nang nawala ang kidlat sa kalangitan. Agad naman nila itong pinuntahan nang nalaman nilang nawala na ang kidlat. Pagpunta nila ay nagulat si Demon King Snake dahil hindi siya isang spirit, at sa tingin niya ay isa lamang siyang 18 taon gulang. Sabi naman ni Hong Yi na ang babaeng ito ay may pambihirang mga kwalifikasyon at magiging isang walang katulad na mayabang ng sangkatauhan. Bukod pa doon ay lalaki siya bilang isang dakilang makapangyarihan. Ngayon ay hindi na siya makikipaglaban para sa Immortal Treasure. Ang gusto niya na ngayon ay ang babaeng ito. Sa kabila naman ay lumabas na ang system. Sabi dito na si Bowyer ay nakalampas na sa 6th level ng Foundation Building papunta 7th level ng Foundation Building. Mula dito ay nakatanggap ng 50 field value ang host. Sa patuloy na pag-angat ni Bowyer ay patuloy rin ang field value na binibigay nito.
Habang nagmamasid ang tatlong Demon King ay napansin nila na ang espiritual na hininga ng babaeng ito sa loob ay kamangha-mangha, ang kanyang katawan ay katangi-tangi at walang bahid. Higit pa sa lahat ay nakaligtas siya sa nakakatakot na tribulation ng kidlat, at kapag nagsimula na siyang mag-cultivate ay magiging mas mahalaga pa siya kaysa sa isang immortal treasure. Agad naman itong pinuntahan ni Demon King Hong Yi at sinabihan ng iba niyang kasama na ito ang magiging disciple niya sa hinaharap. Ngunit bago pa siya makaalis ay hinawakan ni Demon King Toubaye ang kanyang buntot. Sabi ni Demon King Toubaye na hindi niya siya hahayaan na kunin ang babaeng ito dahil gusto niya rin siyang makuha kaysa sa immortal treasure. Tinanong naman siya ni Demon King Hong Yi kung ano ang maituturo niya sa kanya dahil ang cultivation ng kanyang Celestial Demon at Ancient Fox Clan ay perpekto para sa kanya. Ngunit sa baba naman ay nakahanap ng opportunity si Demon King Snake para maunahan sila. Hindi naman siya hinayaan ni Demon King Hong Yi at nag-transform na siya sa fox form. Hindi rin naman nagpasindak si Demon King Snake at nag-transform na sa snake form. Sabi niya na maglaban silang lahat at kung sino ang mananalo ay siya ang makakakuha ng disciple. Maya-maya ay tinitigan sila ni Demon King Toubaye at nakaramdam silang dalawa ng takot. Sabi ni Demon King Toubaye na tanungin nila ng direkta ang babae. Para siya ang magdedesisyon kung kanino siya sasama at walang ibang pwedeng mang-agaw nito. Sa kabila, tinanong ni Chen Chang'an si Bowyer kung kamusta na siya. Masaya naman sinabi ni Bowyer na nakapunta na siya sa 3rd level ng Golden Core Realm. Ang Golden Core cultivation ay nasa level na ng mga elders sa 9 Sword Sect at ngayon ay madali niya lang itong nakamit. Sinabihan siya ni Chen Chang'an na karapat dapat siyang maging isang mahusay na talento na hinubog ng sariling mga kamay ng kanyang master. Ngayon ay siguradong makakapunta na siya sa Nascent Soul Realm. Nagulat naman si Bowyer nang narinig niya na makakapunta siya agad sa Nascent Soul Realm. Ngunit paano ito mangyayari kung kakapunta niya pa lang sa Golden Core Realm? Binigyan siya ni Chen Chang'an ng mga gantimpala sa pagiging masipag niya. Napansin naman ni Bowyer na ang mga ito ay storage ring ni Li Xiao. Tinanong ni Bowyer kung ibibigay niya lang ito sa kanya dahil ang cultivation resources na nasa loob nito ay maihahambing sa kalahati ng 9 Sword Sect. Sabi naman ni Chen Chang'an na hindi niya kailangan ng mga ito. Nagtataka siya kung sino ang gumawa sa kanya para hindi makapag-cultivate, dahil hindi niya magagamit ang mga cultivation resources na nakukuha niya. Ngunit hanggat nasa loob siya Invincible Domain ay isa siyang god, ang maliit niyang layunin ngayon ay palawakin ang Invincible Domain sa buong Facian Mountain, at hindi sapat ang 800 field value na ito. Maya-maya ay sinigawan ng Demon King si Bowyer na lumingon sa kanyang likod. Pagtingin naman ni Bowyer ay napansin niyang ito ang mga demons. Nagpakilala si Toubaye bilang unang sinilang na Demon King. Pinakita niya kay Bowyer ang 3 golden pellets na pinalapot mula sa essence ng katawan ng dakilang demonyo. Kung sasambahin niya siya bilang kanyang master ay ibibigay niya sa kanya ito bilang regalo. Bukod pa doon ay ito na ang kanyang pagkakataon para makapunta sa Nascent Soul Realm. Kaya malabong may makakatanggi sa offer na ito. Tinulak naman siya ni Demon King Snake at nagpakilala kay Bowyer bilang isang Nascent Soul Realm. Sabi niya na walang kwenta ang 3 golden pills sa kanyang Immortal Fruit. Ang Immortal Fruit of Youth ay 1,000 taon ng pamumulaklak, tumatagal ng 10,000 taon para tumubo ang bunga kaya kapag kumuha siya ng isa ay mabubuhay siya ng magpakailanman, at nag-iisa lamang ito na nasa mababang mundo. Gayunpaman, kapag naging disciple niya siya ay ibibigay niya ang Immortal Treasure na ito para sa kanya. Nagtataka naman si Chen Chang'an kung ito ang Immortal Fruit na tinutukoy ng matanda na kapag kinain niya ay magbabago ang kanyang pangangatawan. Sa kabila naman ay hindi na mapigilan maglaway ni Bowyer sa Immortal Fruit. Sa isip ni Demon King Snake na gusto niya sana itong ibigay kay Hong Yi, ngunit kung ipagpapalit niya ito para sa isang disciple ay mas malaki ang makukuha niya. Sa kabila naman ay hindi rin papatalo si Demon King Hong Yi. Sabi niya na isa rin siyang Nascent Soul Realm, pero wala siyang regalo na maibibigay para sa kanya. Ngunit kapag pinili niya siya bilang master ay tatanggapin niya siya bilang isang matuwid na anak na babae. Kung gayon siya ang magiging batang karangalan ng kanilang Celestial Demon Ancient Fox Sect, at sa kapangyarihan ng kanyang sect ay makakamit niya ang immortality. Nagulat naman sila Demon King Toubaye at Demon King Snake sa binigay na offer ni Hong Yi. Ang kanilang regalo ay walang katumbas para sa isang pagkakataon na maging immortality. Sinabihan niya na si Bowyer na sumama sa kanya. Gayunpaman, sa lahat ng kanilang offer ay walang pinili si Bowyer. Nagtaka naman silang lahat at hindi makapaniwala. Masayang sinabi ni Bowyer na meron na siyang master at kapag sinundan niya ang kanyang master ay hindi lang immortality ang makakamit niya. Tinanong naman ni Demon King Hong Yi kung sino ang kanyang master. Seryoso naman sumagot si Chen Chang'an na siya ang kanyang master. Sinigawan siya ni Hong Yi na isa lamang siyang ipis at walang cultivation base, kaya bakit siya ang kanyang master? Sabi naman ni Demon King Snake na patayin na nila ang ipis na ito at para mapag-usapan na nila kung sino ang magiging master ni Bowyer. Sinabihan ni Demon King Toubaye si Chen Chang'an na kung siya talaga ang kanyang master ay titignan niya kung meron siyang kamanghamanghang abilities. Sinigawan naman sila ni Bowyer na ang kanyang master ay hindi isang ordinaryong tao. Dahil kung wala ang kanyang master ay isa lamang siyang mahina. Sinabihan naman sila ni Chen Chang'an na sumugod at titignan niya ang kapangyarihan ng Demon King. Habang naghahanda na ng atake si Demon King Toubaye ay sinabi niya na ang isang daliri ng kanyang kamay ay sapat na para gawin siyang abo. Nagulat naman si Demon King Snake dahil hindi niya akalain na tumaas na naman ang cultivation level ni Toubaye. Habang si Demon King Hong Yi naman ay nawala ng opportunity para magpakitang gilas sa harap ng kanyang disciple. Maya-maya ay sinimulan ng umatake ni Demon King Toubaye, ngunit nagulat ang lahat sa nakita nila, dahil hindi man lang nagalusen si Chen Chang'an sa ginawa niyang atake. Tinanong ni Chen Chang'an kung kumain na ba siya, dahil hindi man lang siya gumalaw sa kanyang kinakatayuan. Sinabihan niya si Demon King Toubaye na mag-iingat kumain ng dumi sa susunod na buwan. Gayunpaman, habang seryoso ang mukha ni Chen Chang'an ay tinanong niya ang ibang Demon King kung gusto rin nila subukan ang lakas niya. Ngayon ay si Chen Chang'an naman ang aatake kay Demon King Toubaye. Gamit ang gitnang daliri niya ay inatake niya ito kay Demon King Toubaye. Sa sobrang lakas nito ay nagtamo siya ng matinding pinsala. Nagulat naman si Demon King Snake dahil sa isang daliri ay nagawa niyang bigyan ng pinsala si Demon King Toubaye na may makapangyarihan na demonyong katawan, habang si Demon King Hong Yi naman ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Napansin niya na siguro ay mas mataas ang cultivation level ni Chen Chang'an kaysa sa kanya. Ngayon ay naniniwala na siya na totoo ang mga sinasabi niya. Sabi ni Chen Chang'an na mukhang hindi na masusubukan ni Demon King Toubaye ang kanyang lakas. Tinanong niya silang dalawa kung gusto nilang subukan ito. Gayunpaman, tinanong niya sila kung qualified na ba siya na maging master ni Bowyer. Lumuhad naman ang dalawang Demon King sa kanyang harap at sinabi na qualified siya na maging master ni Bowyer.
ngunit sila ang hindi qualified na maging master niya. Humingi sila ng tawad sa pang-iistorbo na binigay nila sa kanya, kaya ibibigay niya ang immortal fruit para patawarin niya sila sa kanilang kasalanan. Napansin naman ni Chen Chang'an na ang Demon King Snake ay medyo matalino. Ngayon ay napapaisip siya kung kukunin niya ang tatlong Demon King sa kanyang tabi. Sa kabila naman ay nagtataka si Demon King Snake kung papatayin sila ni Chen Chang'an. Kinalaunan ay kinuha na rin ni Chen Chang'an ang immortal fruit. Tinanong niya si Demon King Snake kung saan niya ito nakuha. Sabi naman ni Demon King Snake na ang immortal fruit na ito ay nakuha mula sa sinaunang Bronze Mountain sa Fengzhou Life Forbidden Zone 3,000 taon na ang nakalilipas ng ancestor ng Golden Python Sect. Buti na lang ay bumaba ang immortal para kunin ang immortal na puno ng matuklasan ito. Sa makatuwid, ang immortal fruit na binigay niya sa kanya ay wala sa mababang mundo. Hindi naman inakala ni Chen Chang'an na ang longevity sect ay nasa Fengzhou, pero ang ancient Bronze Mountain at Life Forbidden Area ay hindi niya alam. Hindi niya inaasahan na may mga bagay pa pala mula sa itaas na mundo na nakatago sa loob. Habang kinakabahan si Demon King Snake ay iniisip niya kung papatayin pa siya ni Chen Chang'an. Ngunit tinanggap na niya ang immortal fruit at alam niyang may god sa sect niyang Golden Python. Kaya kahit god din ang cultivation level ni Chen Chang'an ay hindi niya siya papatayin. Gayunpaman, binigyan ni Chen Chang'an ang immortal fruit kay Bowyer. Sinabihan niya si Bowyer na kainin ito at iwan sa kanya ang core ng immortal fruit. Napansin naman ni Chen Chang'an na mukhang totoo ang sinabi ng matanda. Ang immortal fruit na ito ay nakakapagpabago ng isang ordinaryong katawan sa isang immortal na katawan. Maya-maya ay binigay na ni Bowyer sa master niya ang core ng immortal fruit. Sa isip ni Chen Chang'an na sa pamamagitan nito ay sapat na para mag-cultivate. Ilang saglit ay tinapon niya ang core ng immortal fruit sa lupa. Habang kinakabahan si Demon King Snake ay sinabihan niya si Chen Chang'an na ang immortal fruit mula sa immortal na puno ay tumutubo lamang sa itaas na mundo, at ang kapaligiran ng paglago nito ay napakahalaga, kahit na treasure land ito ay hindi bagay ang immortal na puno para tumubo dito. Sabi naman ni Demon King Hongyi na tama ito, sa pamamagitan lamang ng paghuhukay ng butas ay hindi tatubo ang immortal na puno, ngunit maya-maya ay isang matinding liwanag ang lumabas dito. Ilang saglit ay tumubo na ang immortal na puno sa kanilang harap. Sabi ni Chen Chang'an na nagtatanim siya ng melon para makakuha ng melon, at mga gisantes para makakuha ng beans. Ngayon ay nagtanim siya ng immortal na puno para makakuha ng immortal fruit. Napagtanto naman ni Demon King Hongyi na sila ang katawa-tawa dito. Gayunpaman, sinabihan sila ni Chen Chang'an na ang isang immortal fruit ay hindi sapat upang mabawi ang kanilang krimen ng paglabag sa kanyang lugar. Napapaisip siya kung ano ang gagawin niya sa kanila. Kinabahan naman ng tatlong Demon King at agad lumuhad sa harap ni Chen Chang'an. Humingi sila ng tawad at tatanggapin nila ang parusa na ibibigay niya sa kanila. Seryoso namang sinabi ni Chen Chang'an na bibigyan niya sila ng pagkakataon. Ang una ay magiging tauhan niya sila o pipiliin nilang mamatay sa kanyang kamay. Agad naman sumagot si Demon King Toubaye na paglilingkuran niya siya habang buhay. Gayon din naman ang mga sinagot ng dalawang Demon King kay Chen Chang'an. Dahil sumuko na sila ay tatawagan nila siya bilang master. Sinabihan niya sila na huwag mag-alala dahil hindi niya sila pababayaan. At ngayon ay bibigyan niya sila ng munting regalo. Mula sa energy na lumalabas sa daliri ni Chen Chang'an ay pumunta ito sa kanilang mga katawan. Nagulat silang tatlo dahil ang kanilang qualification level ay tumataas. Maya-maya ay lumabas ulit ang kidlat. Sinigawan niya si Chen Chang'an na kakabago niya lang ng kapalaran ng isang tao. At ngayon ay sabay-sabay niyang binabago ang kapalaran ng tatlong Demon King. Dahil dito ay talagang papatayin niya na siya. Nagtataka naman ang tatlong Demon King kung paano naging malakas ang tribulation ng kidlat na dulot lamang ng pag-upgrade ng qualification level. Sabi ni Demon King Toubaye ay mamamatay na silang lahat dahil wala nang makakaiwas dito. Sinabihan naman sila ni Chen Chang'an na wag silang matakot dahil siya na ang bahala dito. Nagsimula ng umulan ng tribulation ng kidlat sa Immortal Temple at tinamaan ang tatlong Demon King, ngunit namangha sila nang hindi sila tinatablan ng kidlat at ang kanilang mga pinsala ay gumagaling. Kinalaunan ay nawala na rin ang tribulation ng kidlat. Lumipas ang ilang oras ay natapos na ang kanilang pag-cultivate. Tinanong ni Chen Chang'an kung ano na ang level ng qualification nila. Sabi naman ni Demon King Snake ay kailangan muna nila ng talent stone test para malaman ito. Ang mga qualification ay mula 1 hanggang 9 na tumutugma sa 9 na kulay ng red, orange, yellow, green, blue, indigo, purple, black at gold. Ang red ay ang unang grade at ang ginto ay ika-9 na grade. Ang dati nilang qualification ay ang pang-ika-6 na grade. Maya-maya ay sinubukan na nilang tignan ang kanilang mga qualification at hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita dahil nasa 8th grade na sila. Sinabihan naman sila ni Chen Chang'an na ito ay isa lamang 8th grade, ngunit kaya niya silang ma-upgrade sa 9th grade qualification sa hinaharap. Sa kabila naman ay sinabi ni Bowyer na ang dati niyang qualification ay 4th grade, at ang kanilang mga qualification ay na-upgrade na lahat sa 8th grade. Nagtataka siya kung ano ang kanyang qualification na yun. Binigay naman sa kanya ni Demon King Hongyi ang talent stone test para tignan ang kanyang qualification. Sa isip ni Chen Chang'an na gumamit lang siya ng kaunting all living things para sa tatlong Demon King para ma-upgrade sila sa 8th grade. Ngunit noong pinalakas niya si Bowyer ay hindi niya napanatili ang kapangyarihan niya, kaya ngayon ay nagtataka siya kung anong klaseng qualification ang makukuha ni Bowyer. Sa paningin naman ni Demon King Hongyi na sigurado siyang makakakuha ng 9th grade si Bowyer. Maya-maya ay sinimula ng gamitin ni Bowyer ang talent stone test at nakakuha siya ng gold na ibig sabihin ay nasa 9th grade na siya. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas ay nawala na ang gold sa talent stone test. Nagulat naman si Demon King Hongyi at nagtaka kung bakit nawala ang kulay ginto, pero kahit hindi ito 9th grade ay dapat hindi na ito babalik sa unang grade. Sa kabila naman ay nagulat si Bowyer sa nangyari at maya-maya ay umiyak. Sabi niya sa kanyang master na ang kanyang qualification ay nawala na, habang si Chen Chang'an naman ay nagtataka kung nasaan na ang gold. Gayunpaman, sabi ni Demon King Snake na baka immortal na si Bowyer. Tinanong ni Bowyer ang kanyang master kung ang qualification niya ay nasa immortal. Sabi naman ni Chen Chang'an na wag siyang masyadong magulat dahil isa lamang itong immortal. Ang pinakamataas na grade ng qualification sa mababang mundo ay 9th grade, ngunit sa itaas ng 9th grade ay meron pang mas matataas na qualification. Ang qualification ni Bowyer ngayon ay lampas na sa 9th grade kaya ang talent stone test ay hindi matukoy ang kanyang qualification. Sinabihan sila ni Chen Chang'an na kapag pinagpatuloy nila siyang sundan ay hindi lang immortal na katawan ang matatanggap nila, kundi ang hinaharap na pag-akyat sa immortality ay hindi imposible. Sa tingin naman ni Demon King Hongyi na ang pag-unawa ng kanilang master sa mga bagay na ito ay nagmula sa itaas na mundo, kaya kapag nanatili sila sa tabi ng kanilang master ay makakaakyat na sila.
Sabi nila kay Chen Chang'an na mula ngayon ay lagi nila siyang susundan at uuntog nila ang kanilang mga ulo para sa kanilang master. Sabi ni Demon King Snake na dahil qualified na si Bowyer bilang immortal ay hayaan niya siyang pumunta sa Japa Mountain para manghuli ng Dragon Turkey King para ibigay sa kanya at kay Bowyer. Tinanong naman ni Chen Chang'an kung anong Dragon Turkey King ang tinutukoy niya. Sabi ni Demon King Hongyi na ang Dragon Turkey King ay naglalaman ng bakas ng Immortal Beast Bloodline. Ang mga karne nito ay masarap at masasabing masarap sa mundong ito, kaya dapat kainin niya ito at ni Bowyer dahil maganda ito para sa kanilang katawan. Nagpaalam naman si Bowyer sa kanyang master na siya ang papuntahin niya para kumuha nito. Lumipas ang ilang oras, pabalik na si Bowyer sa Immortal Temple at hawak-hawak ang Dragon Turkey King na nakuha niya. Kailangan niya na rin magmadali makauwi dahil mukhang nagugutom na ang kanyang master. Ngunit sa kabilang kabundukan ay nakaabang si Kiyo Kwanto at ang mga kasamahan nito. Maya-maya ay nakita na nila si Bowyer at agad nila itong pinuntahan. Habang tumatawa siya ay sinigawan niya si Bowyer na nag-iisip siya kanina kung paano makukuha ang Immortal Treasure. Ngunit ngayon ay nasa harap niya na ito. Ilang saglit ay nagawa na nilang palibutan si Bowyer. Sinabihan nila siya na ibigay ang Immortal Treasure at iiwan nila ng buo ang kanyang katawan bago patayin. Napansin naman ni Bowyer na mula sila sa Ghost Bone Sect at maliban kay Kiyo Kwanto, ang tatlo niyang kasama ay nasa Nascent Soul Realm. Sinigawan niya si Kiyo Kwanto na naglakas pa rin siya ng loob na pumunta dito pagkatapos ng lahat ng nangyari. Tinanong ni Bowyer kung nakakalimutan niya na kung paano siya natakot sa kanyang master at nagmakaawa para mabuhay. Naghahanap naman ng paraan si Bowyer para makatakas. Dahil sa apat na kaharap niya ngayon ay may tatlong Nascent Soul Realm at wala siyang pagkakataon para manalo dito. Habang tumatawa si Kiyo Kwanto ay sinabi niya kay Bowyer na pagkatapos niya siyang patayin at kunin ang hawak niyang Immortal Treasure, gagawin niya siya bilang alipin at ang kanyang master. Maya-maya ay sinimula na siyang atakihin ni Kiyo Kwanto. Ngunit mula sa kapangyarihan ng Immortal Treasure ay lumabas ang barrier at nagawang depensahan ang atake ni Kiyo Kwanto. Nagulat naman si Kiyo Kwanto nang nalaman niyang isang Golden Core Realm si Bowyer. Hindi siya makapaniwala dahil noong nakaraan na araw lamang ay isa lang siyang Foundation Building Realm. Sa kabila naman ay nagulat din ang mga elders dahil sa edad niyang 18 taon gulang ay nakaakyat na siya sa Golden Core Realm. Sabi naman ng isang elder na nakakatakot ang likas na talento niya, at ngayon ay may sama siya ng loob sa Ghost Bone Sect kaya hindi siya maaring manatili dito. Inutusan na ng isang elder si Kiyo Kwanto na patayin na si Bowyer at kunin ang Immortal Treasure. Sinimulan ng sumugod ni Kiyo Kwanto para umatake. Sa kabila naman ay naghanda na rin ng atake si Bowyer para pigilan ito. Mula sa malakas na atake ni Kiyo Kwanto ay nagawang pigilan ito ni Bowyer. Sa isip ni Bowyer na ang atake ni Kiyo Kwanto ay nagawang pigilan ng Immortal Sword, ngunit ang kanyang katawan ay wala ng lakas kaya kailangan niya ng magmadali para tumakas. Sa kabila naman ay nagagalit si Kiyo Kwanto dahil ang malakas na atake ng Golden Core Realm niya ay napigilan. Sa loob ng Immortal Temple, habang nagkakasiyahan silang lahat ay nagtataka si Chen Chang'an kung bakit hindi pa nakakabalik si Bowyer. Sabi naman ni Demon King Hongyi na huwag siyang mag-alala dahil malapit na siyang makabalik. Ang Dragon Turkey King ay nasa kabundukan ng Japa, at sa kapangyarihan ni Bowyer ay madali lang para sa kanya na makahuli nito. Ngunit maya-maya ay napansin niyang humihina ang paghinga ni Bowyer. Nagtataka siya kung nagtamo ng pinsala si Bowyer. Gayunpaman sabi ni Chen Chang'an na si Bowyer ay nasa Golden Core Realm na kaya walang dahilan para mag-alala siya para sa kanya. Hanggat hindi siya makakasalubong ng mga halimaw o cultivators na nasa Nascent Soul Realm ay magiging okay lang siya. Napapaisip naman si Demon King Toubaye kung ano ang gagawin nila. Tinanong niya si Demon King Snake kung sasabihin na nila ito sa kanilang master. Sabi naman ni Demon King Snake na mula sa kapangyarihan ng kanilang master ay siguradong alam niya kung ano ang nangyayari sa labas. Sabi naman ni Demon King Toubaye na ang kasalukuyang paghinga ni Bowyer ay masyadong mahina, kaya sigurado na nakatanggap siya ng matinding pinsala. Ngunit ang kanilang master ay hindi nagsasalita tungkol dito. Sa tingin naman ni Demon King Hongyi na mukhang hinahasa ng kanilang master si Bowyer, kaya kailangan muna nila maghintay sa ngayon. Sa kabilang banda, sa patuloy mapagtakbo ni Bowyer ay malapit na siyang makapunta sa Immortal Temple. Ngunit isang malaking kamay ang sumalubong sa kanya mula sa taas at tinamaan siya nito. Sa lakas ng atake na ito ay nagtamo siya ng matinding pinsala. Sabi ng kanilang elder na dito na natatapos ang pakikipaghabulan, sinabihan niya ang kanyang mga kasamahan na nasa ilalim na siya ng palad niya, kaya kahit hindi siya namatay sa atake na yun ay hindi na siya mabubuhay ng matagal. Inutusan niya na sila na kunin ang Immortal Treasure at ibalik ang kanyang kaluluwa sa sect para gawing alipin ng Ghost Bone Sect. Sa baba ay wala nang malay si Bowyer dahil sa matinding pinsala na natamo niya. Maya-maya ay biglang lumiwanag ang Immortal Treasure at umalis. Agad naman itong hinabol ng elder at nagawa niya itong kunin. Habang hinahawakan niya ang Immortal Treasure ay hindi siya makapaniwala sa napakalaking kapangyarihan, kaya hindi na siya nagulat na ang isang maliit na Golden Core Realm ay maaaring tumagal ng napakatagal sa sword na ito. Gayunpaman, sa harap ni Bowyer ay nakatayo si Kiyo Kwanto. Habang nakangiti si Kiyo Kwanto ay sinabi niya na dito na matatapos ang kanyang buhay. Ngayon ay inatake niya na si Bowyer para patayin. Ngunit maya-maya ay nagulat si Kiyo Kwanto sa nakita niya. Sa kanyang harap ay galit na tinanong ni Demon King Hongyi kung sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob para gawin ito, at mukhang tinatamad na siyang mabuhay. Sa kabila naman ay tinanong rin siya ni Demon King Toubaye na ang lakas ng loob niyang gumawa ng isang karumal-dumal sa disciple ng kanilang master. Sa ginawa niyang ito ay kamatayan lang ang nararapat para sa kanya. Habang si Demon King Snake naman ay sinabihan siya na wag nang lumaban dahil mas lalo lang siyang mapapahamak. Ilang saglit ay bumalik na ang malay ni Bowyer at tinanong kung pinapunta sila dito ng kanilang master. Bago mangyari ang lahat, sa loob ng Immortal Temple, sinabihan ni Demon King Hongyi si Chen Chang'an na ang paghinga ni Bowyer ay nagiging mahina na, kaya kahit ito ay isang pagsubok na ginawa niya para sa kanya ay kailangan niya na itong tigilan dahil mamamatay na siya. Sa isip ni Chen Chang'an ay nagtataka siya kung anong pagsubok ang tinutukoy nila, at anong aksidente ang nangyari kay Bowyer. Nagmamakaawang sinabi ni Demon King Hongyi na kahit hindi niya alam kung ano ang iniisip niya tungkol dito. Hanggat ang mga qualification ni Bowyer ay patuloy na lumalaki, sigurado na siya ang magiging pinakamalakas ng henerasyon, kaya hindi niya kailangan para madaliin ito. Sabi rin ni Demon King Toubaye na muntik nang mamatay si Bowyer. Seryoso naman sinabi ni Chen Chang'an na si Bowyer ay isang taong malapit sa kanya at ayaw niyang may mangyari sa kanya na masama. Inutusan niya ang tatlong Demon King na puntahan si Bowyer at ibalik siya ng ligtas, at ang mga taong gusto siyang saktan ay patayin nila silang lahat ng walang awa. Sa kasalukuyan,
Habang pinapagaling ni Demon King Hongyi ang katawan ni Bowyer ay sinabi niya na ang mga taong gustong pumatay sa kanya ay mula sa Ghost Bone Sect, at meron silang tatlong nascent soul realm. Sinabihan naman siya ni Demon King Hongyi na wag muna siyang magsalita dahil malala ang kanyang pinsala. Sa ngayon ay proprotektahan niya ang kanyang puso mula sa demonic power, ngunit maya-maya ay lumalala na ang kalagayan ni Bowyer. Agad sinigawan ni Demon King Hongyi ang kanyang mga kasamahan na ang kaluluwa ni Bowyer batang ay hindi na maganda, at dapat na siyang ibalik sa kanilang master para mabigyan ng lunas sa lalong madaling panahon. Tinawanan naman sila ni Kyu Kwanto at sinabi na wala na silang magagawa kahit ibalik nila siya sa temple, dahil si Bowyer ay nasa ilalim ng kanyang soul devouring spell, at kapag wala siya ay tuluyan ng mamamatay si Bowyer. Sinabihan naman siya ni Demon King Snake na alam niya ang kanyang soul devouring spell. Narinig niya na kapag pinatay niya ang caster nito ay mawawala na ang spell. Sa kabila ay sinabihan siya ni Demon King Toubaye na anong karapatan niya para lagyan ng evil spell si Bowyer. Ngayon ay siya ang papatay sa kanya. Lakas loob naman sinabi ni Kyu Kwanto na kasama niya ang tatlong Supreme Elders ng Ghost Bone Sect. Kaya paano niya siya mapapatay? Nagpakilala naman ng isang Supreme Elder sa kanila at tinanong kung gusto nilang labanan ang kanilang Ghost Bone Sect. Sabi naman ni Demon King Snake na wala siyang pake. Sa loob ng Immortal Temple ay sinigawan sila ni Chen Chang'an na kung sino man ang humawak kay Bowyer ay nararapat mamatay. Inutusan niya na ang tatlong Demon King na patayin silang lahat. Maya-maya ay sumugod na sila Demon King Toubaye at si Demon King Snake para umatake. Nagsagawa naman ng depensa ang mga Supreme Elders para pigilan ang atake ni Demon King Toubaye. Ngunit sa lakas ng atake na ginawa niya ay pabahagya lang nila itong naiwasan. Sa kabila naman ay hindi nagawang iwasan ng Supreme Elder ang atake ni Demon King Snake. Sumunod ay si Kyu Kwanto naman ang aatakihin niya dahil kapag pinatay niya ang spellcaster ay babalik na sa dati ang kalagayan ni Bowyer. Ngunit sa atake na ginawa niya ay pinigilan ito ng Supreme Elder. Sabi nito na kung gusto niyang patayin ang kanilang Patriarch ay kailangan niya muna dumaan sa kanya. Sa patuloy nilang paglalaban ay naiinis si Chen Chang'an dahil wala siyang magawa. Sa Invincible Domain ay kaya niyang gawin ang lahat ng gusto niya. Ngunit wala siyang alam sa labas ng mundo at ito ang kahinaan niya. Kung hindi niya hinayaan si Bowyer na lumabas para kumuha ng Dragon Turkey King ay hindi sana siya maghihirap ng ganito. Itinuro sa kanya noon na dahil sa kanyang eternal body ay walang sino man sa paligid niya ang maaaring maging ligtas. Ngayon kahit si Bowyer ay hindi niya kayang protektahan, kung ang skill na Invincible Domain ay gumagana sa kanya, magagawa niya sana mag-cultivate at maging malakas, at magagawa niya ng ayusin ang kanyang eternal body. Ngunit naisip niya na hindi ito ang tamang oras para magalit tulad ng isang tanga na walang magawa. Maya-maya ay sinampal niya ang kanyang sarili at sinabi na hindi ngayon ang tamang oras para maawa sa sarili niya. Kailangan niyang palawakin ang Invincible Domain sa buong 100,000 bundok. Mula doon ay magagawa niya ng protektahan ang mga taong gusto niyang protektahan. Sa kabila, sa patuloy nilang paglalaban ay sinabi ni Kyu Kwanto na ang pakikipaglaban sa Nascent Soul Realm ay masyadong nakakakilabot. Sa kabutihang palad ay kasama niya ang tatlong elders para protektahan siya. Dahil kung hindi, sa cultivation base niyang Golden Core Realm ay hindi sana siya tatagal sa ganitong laban. Habang naglalaban ang Supreme Elder at si Demon King Hongyi ay nagawang alisin ni Demon King Hongyi ang Immortal Sword sa kamay ng Supreme Elder. Ngunit bumagsak ito sa harap ni Kyu Kwanto. Nagulat naman siya na nakita niya ang Immortal Sword sa kanyang harap. Naisip niya na ang mahalagang gawin ngayon ay dalhin ang Immortal Sword pabalik sa Ghost Bone Sect para ibigay sa Ancestor, ngunit kapag dinala niya ito pabalik ay mamamatay dito ang tatlong Elder. Iniisip niya kung ano ang magiging pundasyon ng Ghost Bone Sect sa hinaharap, at kung aasa na lang ba siya sa Ancestor sa langit. Ngunit bilang isang Patriarch ng Ghost Bone Sect ay ito ang kanyang misyon para mapaunlad ang Sect, at ngayon ay nasa kamay niya na ang tadhana ng Ghost Bone Sect at hindi niya dapat pabayaan ang Sect. Sa kabila naman ay nagtataka si Chen Chang'an kung ano ang ginagawa ni Kyu Kwanto. Maya-maya ay napansin niyang papunta siya kay Bowyer. Habang nakangiti si Kyu Kwanto ay sinabi niya na ang tatlong Demon King ay sinubukan protektahan si Bowyer, kaya sasamantalahin niya ang kanilang kawalang ingat upang makuha ito. Wala siyang pake kung mataas ang kanilang cultivation base dahil sila ay isa pa ring mga halimaw. Habang sila ay gumagamit ng utak, nakita naman ni Chen Chang'an ang binabalak niya kaya agad niya itong pinuntahan. Sinigawan niya si Kyu Kwanto na ang lakas ng loob niyang gawin ito. Nagulat naman si Kyu Kwanto dahil hindi niya man lang naramdaman ang kanyang presensya. Maya-maya ay umalis sa kanyang kamay ang Immortal Sword at pumunta sa kamay ni Chen Chang'an. Ngunit nagulat siya nang biglang nagiba ang anyo nito. Sabi ni Chen Chang'an na iniisip niya dati kung ito ay hindi isang sword ay magiging gloves ito. Hindi niya akalain na kaya nitong basahin ang kanyang utak at masyado niya itong minaliit dati. Nagulat naman si Kyu Kwanto dahil kaya niyang kontrolin ang Immortal Sword sa kanyang kagustuhan, at nagawa niya rin baguhin ang anyo nito. Tinanong siya ni Chen Chang'an kung saan siya pupunta pagkatapos niyang hawakan si Bowyer. Agad niyang pinuntahan si Kyu Kwanto at sinapak gamit ang Immortal Treasure. Nagmakaawa naman si Kyu Kwanto na patawarin niya siya at huwag siyang patayin. Ngunit, sa sobrang lakas ng Immortal Treasure ay naging abo na lang si Kyu Kwanto. Gayunpaman, habang paalis na si Chen Chang'an ay kaluluwa na lang ang natira kay Kyu Kwanto. Habang natatakot si Kyu Kwanto ay sinabi niya na masyadong nakakakilabot si Chen Chang'an dahil sa isang sapak lang ay naglaho ng tuluyan ang kanyang katawan, ngunit hindi niya akalain na pinabayaan niya ang kanyang kaluluwa. Nagtataka siya kung hindi niya nararamdaman ang kanyang kaluluwa. Habang nagagalit si Kyu Kwanto ay napapaiyak siya dahil ang kanyang katawan ay nawasak at ang 100 taon ng mahirap na cultivation ay naubos na. Tanging ang kaluluwa na lamang ang natitira sa kanya, ngunit maya-maya ay nakaamoy siya ng eternal body. Agad niyang hinanap kung saan ito nagmumula at nakita niya na papunta ito kay Chen Chang'an. Hindi naman makapaniwala si Kyu Kwanto dahil ang eternal body ay walang kakayahan para mag-cultivate. Pero kahit hindi siya ang may eternal body ay may kinalaman pa rin ito sa kanya, dahil dito ay magkakaroon pa siya ng pagkakataon para mabuhay, sa loob ng Immortal Temple. Habang tinitignan ni Chen Chang'an ang kalagayan ni Bowyer ay napansin niyang nagtamo siya ng matinding pinsala. Sa susunod ay pagbabayaran niya ang Ghost Bone Sect sa ginawa nila kay Bowyer. Gayunpaman, buti na lang ay nakapunta siya sa tamang oras kundi ay malalagay sa alanganin ang buhay ni Bowyer. Ilang saglit ay nagising na si Bowyer at humingi ng tawad sa kanyang master dahil hindi niya nagawang maibalik ang Dragon Turkey King. Sabi naman ni Chen Chang'an na hindi niya na kailangan mag-sorry dahil siya ang may kasalanan nito. Habang patuloy na naglalaban ang Demon King at Elder sa itaas ay nakapunta na sila sa loob ng Immortal Temple. Kinalaunan ay nagawang pabagsakin ni Demon King Hongyi ang isang Supreme Elder sa lupa. Mula sa baba ay tinitigan siya ng seryoso ni Chen Chang'an na parang gusto niya na siyang patayin.
Sinigawan naman siya ng elder kung ano ang karapatan niya para tignan siya ng isang mortal na katulad niya. Sinabihan niya si Chen Chang'an na mukhang ayaw niya ng mabuhay sa mundo. Agad naman lumitaw sa kanyang harap si Chen Chang'an at sinampal ang kanyang mukha. Habang pinagsasampal niya ang elder ay tinanong niya kung ito na ang lakas ng isang nascent soul realm, dahil para sa kanyang paningin ay isa lamang siyang ipis. Sa huling sandali ay hinampis niya ng malakas sa ulo ang elder at bumaon ito sa lupa. Habang tinatapakan niya ang kanyang ulo ay sinabihan niya ang ibang elder na bumaba. Sa taas naman ay nagulat ang dalawang elder sa nasaksihan nilang pangyayari. Ngayon ay wala ng lakas ang isa nilang elder ngunit hindi pa rin sila makapaniwala dahil imposible na kaya itong gawin ng isang mortal. Sinabihan naman sila ni Demon King Hong Yi na wag na nilang galitin ang kanilang master. Nagulat naman ang elder nang biglang tinawag niya ang isang mortal na master. Nagtataka siya kung ang mortal na ito ay isang immortal. Ngunit wala pa siyang nababalitaan na may immortal sa kontinente na ito. Sa harap nila ay may tatlong Demon King na nasa Nascent Soul Realm at isang kakaibang mortal na hindi nila makita ang kanyang cultivation. Sinabihan niya ang kanyang kasamahan na umatras muna sila ng pansamantala hanggang sa dumating ang kanilang ancestor na may plano. Sabi naman ng isa na ang kanilang isang elder ay nahuli sa baba. Tinanong niya ang elder kung iiwan na lang nila siya dito. Maya-maya ay lumapit sa kanila si Kiyo Kwanto na humihingi ng tulong. Sabi niya na ang kanyang katawan ay nawasak ng parang bula kaya protektahan nila ang kanyang kaluluwa. Sinabi niya rin sa kanila na habang nasa baba siya kanina ay nakita niya ang eternal body. Nagulat naman ang mga elder nang narinig nila ito at hindi makapaniwala. Sabi ng isang elder na patayin nila siya para makuha ang daan-daang taon ng cultivation mula dito. Hindi rin siya naniniwala na isa siyang immortal dahil para sa kanya ay isa lamang siyang tanga na nangangarap. Sinigawan naman siya ng Demon King na ang lakas ng loob niyang hindi galangin ang kanilang master. Sa baba naman ay nakangiti na sinabi ni Chen Chang'an na hayaan nila silang bumaba dito. Mula sa isip ni Chen Chang'an ay sinabi niya na hindi talaga siya isang immortal dahil mas mabangis pa siya kaysa sa immortal. Maya-maya ay pinalabas na ni Chen Chang'an ang amoy ng kanyang eternal body. Naramdaman naman ng mga elder na ito talaga ang amoy ng isang eternal body. Habang sila Demon King Snake at Demon King Hong Yi naman ay nawawala sa kanilang mga sarili. Sa sobrang bango nito ay agad itong pinuntahan ng isang elder para kainin. Sa baba naman ay sinabihan siya ni Chen Chang'an na hahayaan niya siyang mabuhay ng matagal. Habang naghahanda na siya ng atake ay tinanong niya ang elder kung bakit mag-isa lang siyang sumugod. Sinabihan ni Chen Chang'an ang elder na dapat ay dinala niya ang buong pamilya niya. Maya-maya ay hinawakan niya ang mukha ng elder at binalibag sa lupa. Ngunit hindi pa rin nakontento si Chen Chang'an at pinaghahampas pa rin ito sa lupa hanggang sa mamatay na ito. Sa kabila ay takot na takot ang Demon King dahil ganito pala magalit ang kanilang master. Lumabas ang system at sinabi na nakakuha siya ng 1,200 field value sa pagpatay ng isang 4th level ng Nascent Soul Realm. Nagtaka naman si Chen Chang'an dahil nakakuha siya ng 1,200 field value. Dahil noong pinatay niya ang tatlong Golden Core Realm ng Evil Dragon Cavern ay nakakuha lang siya ng 1,500 field value. Pero ngayon ay may dalawang Nascent Soul Realm pang naiwan at mukhang malaki ang makukuha niya ngayong araw. Sa kabila ay tinanong ni Demon King Hong Yi kung ano ang nangyari. Sabi naman ni Demon King Toubayen na hindi niya rin alam, pero nakaamoy siya ng isang mabangong bagay at gusto niya itong kainin. Sa tingin naman ni Demon King Snake na siguro ay may kinuha ang kanilang master na immortal treasure na kayang maepektuhan ang kanilang pag-iisip. Sa taas naman ay sinabi ng elder na na-overwhelm siya sa tukso ng eternal body at natatakot siya dahil hindi niya pa rin makita ang kakaibang cultivation base ni Chen Chang'an. Nagagalit siya kay Kiyo Kwanto dahil hindi niya sinabi na may isang eksperto pala dito na nagpapanggap na isang mahina. Ngunit sa patuloy niyang paghahanap kung nasaan si Kiyo Kwanto ay hindi niya siya nakita. Ngayon ay nakaramdam siya ng kamatayan kaya kailangan niya na muna umalis dito. Sa baba ay tinanong siya ni Chen Chang'an kung sino ang nagsabi sa kanya na pwede siyang umalis. Maya-maya ay binigyan siya ng energy ni Chen Chang'an. Nagtaka naman ang elder kung ano ang ginawa niya sa kanya. Sinabihan naman siya ni Chen Chang'an na wag siyang masyadong matakot dahil pinalakas niya lang ang kanyang qualification. Tinanong naman ng elder kung bakit niya pinalakas ang kanyang qualification. Maya-maya ay naramdaman niya na ang qualification upgrade ng kanyang katawan. Nagtataka siya kung anong klaseng kapangyarihan ito dahil wala pa siyang naririnig na posible ito. Nag-iisip siya ng paraan kung paano makakawala sa ganitong sitwasyon. Ilang saglit ay lumabas na ang tribulation ng kidlat. Sinigawan niya si Chen Chang'an na wala ng katapusan ang kanyang mga ginagawa. Sabi naman ni Chen Chang'an na kanina niya pa siya inaantay. Kinontrol niya ang kidlat at ginamit ito sa elder. Mula dito ay hindi makapaniwala ang elder na bumibilis ang pagtaas ng kanyang cultivation level. At ngayon niya lang naranasan ang ganitong pakiramdam. Ngunit hindi niya pa rin maintindihan kung bakit ito ginagawa ni Chen Chang'an. Sa tingin niya ay may gusto siya sa kanya. Sa baba naman ay gulat na gulat si Kiyo Kwanto sa nakikita ng dalawang mata niya ngayon. Dahil ang qualification at cultivation ng elder ay patuloy ang pagtaas at nagtataka siya kung paano ito naging posible. Nagsisisi siya na sana ay hindi niya ginalit si Chen Chang'an. Sa kabila naman ay nagtataka si Demon King Hong Yi kung bakit pinapalakas ng kanilang master ang kanyang cultivation. Sabi naman ni Demon King Snake na hindi niya rin alam, pero sa tingin niya ay may dahilan ng kanilang master kung bakit niya ito ginagawa. Maya-maya naabot na ng elder ang huling level ng Nascent Soul Realm ngunit hindi na kayang kontrolin ng kanyang katawan ang mga energy na pumapasok. Nagalit naman sa kanya ang tribulation ng kidlat dahil ginawa niya siya bilang isang god. Ilang araw na siyang nambobuli ng tao at ngayon ay hindi na siya makikipaglaro sa kanya at magsusumbong na siya sa kanyang tatay. Ilang saglit ay nawala na ang tribulation ng kidlat at hindi na kinaya ng elder ang mga energy na pumapasok sa kanya. Kinalaunan ay pinasabog na siya ni Chen Chang'an. Lumabas ang system at binati siya nito sa unang pagpatay ng God level transformation cultivator. Mula dito ay nakakuha siya ng 2,000 field value. Sa kabila naman ay takot na takot ang elder sa nangyari sa kanyang kasamahan. Napansin naman siya ni Chen Chang'an at sinabi na muntik niya na siyang makalimutan. Habang kinakabahan ng elder sa susunod na mangyayari ay sinigawan niya si Chen Chang'an na wag lumapit. Ngunit wala na siyang nagawa at pinalakas na ni Chen Chang'an ang kanyang cultivation level. Sabi naman ng elder na wag niya siyang papatayin. Sinabihan naman siya ni Chen Chang'an na hindi niya siya papatayin, kundi bibigyan niya siya ng pagkakataon para tumaas ang kanyang cultivation level.
Pero maya-maya ay nagtataka si Chen Chang'an kung bakit hindi pa dumadating ang tribulation ng kidlat, iniisip niya kung may mali siyang nagawa kaya hindi ito lumabas, pero nagtataka pa rin siya kung bakit minsan ay gumagana ito at minsan ay hindi. Gayunpaman, pinatay na ni Chen Chang'an ang Elder ng walang pag-aalinlangan, lumabas ulit ang system at mula dito ay nakakuha siya ng 1,200 field value sa pagpatay niya ng isang nascent soul realm. Nagulat naman ang tatlong Demon King dahil nakipaglaban sila sa kanila sa parehas na realm at sinubukan ang lahat ng kanilang makakaya upang matalo sila. Ngunit in-upgrade lang ng kanilang master ang kanilang mga cultivation at pinatay ng parang mga ipis. Nagtataka sila kung ang cultivation level ng kanilang master ay nasa immortal realm na o mas mataas pa. Maya-maya ay lumabas ulit ang system. Sabi dito na nakahanap ng bug mula sa system. Sa hinaharap ay pwede niya nang gamitin ang kapangyarihan ng kidlat para tulungan ng iba na palakasin ang kanilang cultivation. Ngunit sa bawat gamit ay mawawala ito ng isang buwan. Lumabas na rin ang bagong version ng system. Kailangan ito gumamit ng 5,000 field value para ma-upgrade ang Invincible Domain sa version 3.0, at ang host ay meron 5,250 field value. Tinanong ng system kung gusto niyang gamitin ang field value para palawakin ang Invincible Domain. Ginamit naman ito ni Chen Chang'an at ang kasalukuyang Invincible Domain niya ay nasa 74 meters na. Sa kabila naman ay nagtatago si Qiu Quanto. Habang takot na takot siya kay Chen Chang'an ay naghahanap siya ng paraan para makatakas dito. Sinigawan naman siya ni Chen Chang'an na wag na siyang magtago. Sa isip ni Chen Chang'an na kahit nasa labas siya ay nasa loob pa rin siya ng kanyang domain at hindi siya makakatakas sa kanyang pandama. Agad naman lumabas si Qiu Quanto habang nagmamakaawa kay Chen Chang'an na patawarin niya siya. Sabi ni Qiu Quanto na nakikiusap siya sa kanya na huwag siyang patayin at handa siyang maging baka at kabayo para sa kanya. Alam niya rin ang nasa loob na kwento tungkol sa Holy Sword at gusto niya itong sabihin sa kanya. Alam niya rin ang nasa loob ng kwento ng pagbaba sa lupa ng mga immortal. Sa patuloy na pagsasalita ni Qiu Quanto ay hindi na siya naiintindihan ni Chen Chang'an. Ilang saglit ay hinawakan na ni Chen Chang'an ang kanyang kaluluwa at sinabihan siya na maging chihuahua. Tinanong naman ni Qiu Quanto kung anong klaseng halimaw ang chihuahua. Gayunpaman, binigay niya na kay Demon King Snake ang kaluluwa ni Qiu Quanto at sinabihan na bantayan niya muna ito, at kapag nagising na si Bowyer ay hayaan niya siya na magdesisyon kung ano ang gagawin kay Qiu Quanto. Bagamat para sa kanya ay kapaki-pakinabang si Qiu Quanto ngunit masyado niyang sinaktan si Bowyer, kaya si Bowyer na ang magdedesisyon kung ano ang gagawin sa kanya. Sa kabila naman ay tinanong ni Demon King Hong Yi kung ano na ang susunod nilang gagawin. Sabi naman ni Chen Chang'an na naalala niyang nakakuha ng manok si Bowyer, kaya kapag nagising na siya ay lulutuin nila ang manok para sa kanya. Nagtataka naman ang manok kung saan ang daan pauwi ng kanilang bahay, dahil ang mga tao dito ay masyadong nakakatakot. Kinagabihan, ngayon ang domain ay nasa 74 meters na ngunit masyado pa rin itong maliit para sa kabundukan ng Feisian, at hindi pa kasama dito ang 100,000 na kabundukan. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay makakuha ng field value, hindi lamang upang palawakin ang saklaw ng Invincible kundi pati na rin ang pag-upgrade ng system. Kung gusto niyang mabilis na makuha ang field value ay kailangan niya ng Eternal Body at Immortal Sword, ngunit mula sa Eternal Body ay hindi lamang ang mga multo at demonyo ang mawawala ng kontrol, kundi pati na rin si Bowyer at ang tatlong Demon King ay hindi ito maiiwasan, kaya tanging Immortal Sword lang ang pwede niyang magamit. Ang mga demonyo, multo at halimaw ay napakasensitibo sa presensya ng Immortal Sword, kaya hahayaan niya silang makakita nito at sila ay darating upang agawin ito ng sunod-sunod. Tinusok niya ang Immortal Sword sa lupa at sinabihan na pakawalan ang kanyang presensya para akitin ang lahat ng demonyo at halimaw papunta dito. Habang nakangiti si Chen Chang'an ay sinabi niya na sa paraan na ito ay ang field value na ang pupunta sa kanya. Sa kabila naman ay nagtataka si Demon King Hong Yi lang ano ang ginagawa ng kanilang master. Sabi naman ni Demon King Snake ay sa tingin niya na nagsasanay ito ng kakaibang cultivation. Lumipas ang ilang mga oras ay nakatulog na sila Bowyer at ang tatlong Demon King, habang si Chen Chang'an naman ay naghihintay pa rin sa mga halimaw at demonyo na dumating, ngunit maya-maya ay nainis na siya dahil naghihintay siya ng buong gabi pero wala pa rin dumadating kahit isang halimaw. Mula dito ay nagising na rin sila Bowyer at ang tatlong Demon King. Nagtataka na si Chen Chang'an kung ano ang problema. Lumapit naman sa kanya si Qiu Quanto at sinabi na alam niya kung ano ang problema. Sabi niya na ito ay dahil may tatlong Demon King sa templo, at ang kanilang mga presensya ay masyadong nakakatakot, kaya ang maliliit na braso at binti ng mga demonyo ay hindi maglalakas loob na lumapit. Tinitigan naman sila ni Chen Chang'an at sinabi na sila pala ang dahilan. Sabi ni Demon King Toubayen na maliban sa kanya ay wala pa siyang nakikitang demonyong mas malakas na katawan kaysa sa kanya. Ginamitan naman sila ng skill ni Chen Chang'an at ilang saglit ay bumaba ang kanilang cultivation papunta sa Chi Refining Realm. Nanghina naman silang tatlo dahil ang kanilang mga katawan ay nawalan na ng lakas. Nagulat naman si Qiu Quanto dahil kahit ang malalakas na Demon King ay tinatablan nito. Gayunpaman, habang nakangiti si Chen ay sinabihan niya ang Immortal Sword na wala na ang kanilang problema. Sa sobrang takot ng Immortal Sword ay agad itong umalis papalayo kay Chen Chang'an. Ngunit hindi naman siya hinayaan ni Chen Chang'an na makaalis at nilagyan siya ng tali. Sinabihan niya na ang Immortal Sword na pakawalan lahat ng kanyang kapangyarihan para maamoy ng mga demonyo at halimaw. Sa pagkakataong ito ay dapat maakit na ang lahat ng mga demonyo at halimaw. Sa kabilang kabundukan, naramdaman ng mga demonyo at halimaw ang presensya ng Immortal Sword. Sabi ng isang demonyo na kapag nakuha niya ito ay hindi na siya matatakot sa mga tao. Sa kabilang banda ay libo-libong halimaw at demonyo rin ang nakaramdam ng Immortal Sword. Sabi ng mga demonyo na dapat ay sila lang ang makakakuha ng Immortal Sword at huwag nilang hahayaan na makuha ito ng mga tao. Maya-maya ay papunta na ang mga demonyo at halimaw kung nasaan ang Immortal Sword. Sa baba naman ay seryoso silang hinihintay ni Chen Chang'an. Naalala niya na kaparehas ito ng araw noong nawasak ang kanilang sect. Ang pinagkaiba lang ay sila ang magiging abo ngayon. Sa malakas na atake ni Chen Chang'an ay naglaho ng parang bula ang lahat ng demonyo. Mula dito ay nakakuha siya ng daan-daang field value. Sa kabila naman ay takot na takot si Qiu Quanto sa nakita niya, kaya sa hinaharap ay dapat niya siyang pagsilbihan ng mabuti. Habang ang tatlong Demon King naman ay hindi makapaniwala sa kapangyarihan na nilabas ng kanilang master, maya-maya ay lumabas ang system at nakalagay na 3,400 ang nakuha niyang field value sa lahat ng napatay niyang demonyo at halimaw.
Nakapatay siya ng napakaraming demonyo para makakuha ng 3,400 points, ngunit ang kailangan ng version 3.0 para makapag-upgrade ay 5,000 points, kaya hindi pa rin sapat ang field value na nakuha niya. Karamihan sa mga taong naaakit ng Immortal Sword ay mga mababang level na demonyo, ngunit nagtataka siya kung napakalayo ng mga Nascent Soul Realm na demonyo para maramdaman ito, o pinapanood lamang nila ito. Tinawag niya ang tatlong Demon King at sinabi na meron siyang ipapagawa para sa kanila. Ihayag nila ang balita ng Immortal Sword sa Immortal Temple para sa mga Nascent Soul Realm na mga demonyo mula sa daang libong kabundukan. Ang mas maraming demonyo na kilala nila ay mas maganda. Tinanong ni Chen Chang'an kung sino sa kanilang dalawa ang nakakaalam ng Yunzhou. Sabi naman ni Demon King Snake na siya ay mula sa Yunzhou Golden Python Sect at ni isa sa kanila ay hindi pamilyar sa Yunzhou. Tinanong ni Demon King Snake kung ano ang ipapagawa niya. Gayunpaman, sinabihan ni Chen Chang'an si Demon King Hongyi at Demon King Toubayen na ipakalat ang balita tungkol sa Immortal Treasure, habang si Demon King Snake naman ay inutusan niya na pumunta sa Yunzhou para magtanong kung aling panig ng Longevity Sect ang pinabagsak ng mga naunang puwersa, at magtanong tungkol sa balita ni Feng Qian, ang pinuno ng Longevity Sect. Ipadala pabalik ang balita tungkol sa kanya sa sandaling meron na siya nito, at kapag nakatagpo siya ng anumang panganib ay protektahan niya siya kahit ano ang mangyari. Sinabihan niya sila na kunin ang elixir kapag natapos na nila ang mga gawain. Sumagot naman ng tatlong Demon King na hindi nila siya bibiguin at tatapusin nila ang kanilang mga misyon. Lumipas ang mga ilang araw, sa isang kabundukan ay nandito ang Nine Sword Sect Master na si Ling Qingshan at ang elder ng Nine Sword Sect na si Ling Hai. Sa harap nila ay ang kabundukan ng Fexian. Sabi ni Ling Hai na sinabi ni Qiu Quanto na ang Immortal Temple kung nasaan si Bowyer ay nandito banda sa kabundukang ito. Sabi naman ni Ling Qingshan na sinabi rin ni Qiu Quanto na ang Immortal Treasure ay nasa kamay ni Bowyer. Ngunit nagtataka siya kung paano ito nangyari. Ang mga immortal ay pumarito sa mundo upang bawiin ang Immortal Treasure, at ang Immortal Treasure ay hindi dapat magkaroon ng anumang kaugnayan sa kanyang Nine Sword Sect, kung hindi ay haantong ito sa kapahamakan, kaya kailangan nilang maibalik si Bowyer sa kanilang Nine Sword Sect kahit ano ang mangyari. Sa loob ng Immortal Temple, habang nagpapahinga si Chen Chang'an ay naramdaman niyang ang dalawang Nascent Soul Realm na paparating, ngunit napagtanto niya na ang mga aura nito ay pamilyar. Nagtataka siya kung bakit pumunta dito si Ling Qingshan at si Ling Hai. Sa kabila naman ay sinabi ni Qiu Quanto na hindi niya hahayaan silang dalawa na makita siya sa ganitong kalagayan. Maya-maya ay dumating na sila sa loob at tinanong ni Chen Chang'an kung nandito sila para kunin rin ang Immortal Treasure. Bigla naman nagulat si Bowyer at tinanong ang kanyang tatay at lolo kung ano ang ginagawa nila dito. Nagulat naman si Chen Chang'an nang tinawag niya silang tatay at lolo. Hindi niya inasahan na magkapamilya sila at ngayon ay nawala na ang field value na makukuha niya sana sa kanilang dalawa. Sinigawan ni Ling Qingshan si Bowyer kung ano ang ginagawa niya dito. Sinabihan niya siya na bumalik na sa Nine Sword Sect, ngunit hindi naman pumayag si Bowyer at sinabi na susundan niya lang ang kanyang master. Sinabihan naman siya ng kanyang tatay na wag na maging pasaway dahil ang sitwasyon ay nagiging delikado na. Nagalit rin si Ling Qingshan nang nalaman niyang si Chen Chang'an ang kanyang master. Tinanong niya si Bowyer kung sinusubukan niya siyang magalit dahil isa lamang siyang basura. Kinabahan naman si Bowyer sa sinabi ng kanyang tatay dahil ang lahat ng nagsabi nito sa kanyang master ay namatay. Sinabihan niya ang kanyang tatay na ang master niya ay sobrang lakas, kaya niyang patayin ang isang Nascent Soul Realm sa isang hampas lamang, at huwag niyang gagalitan ang kanyang master dahil hindi niya siya maliligtas. Hindi naman naniniwala si Ling Qingshan sa walang kabuluhan na sinasabi ni Bowyer. Tinanong niya si Chen Chang'an kung bakit hindi niya rin patayin ang isang Nascent Soul Realm sa isang hininga. Sabi naman ni Chen Chang'an na maganda ang idea niya kaya susubukan niya ito sa susunod. Nagalit naman si Ling Qingshan at sinabi na hindi pa siya nakakakita ng walang hiya na tao katulad niya. Ngayon ay bibigyan niya siya ng leksyon, ngunit maya-maya ay nakaramdam siya ng kakaibang energy. Sa labas ay nakita niya ang dalawang Demon King na nasa Nascent Soul Realm. Nagtataka siya kung bakit lumitaw dito ang Demon King. Sa tingin niya ay pumunta sila dito para sa Immortal Treasure. Ang mga Demon King na nasa harap niya ay mas mataas ng isang level kaysa sa kanya, at kung may laban na mangyayari ay natatakot si Ling Qingshan na hindi siya mananalo sa kanila. Gayunpaman, hindi niya akalain na ang 100,000 bundok ay talagang may nakayukong tigre at nakatagong dragon na lubhang mapanganib. Sa labas ay seryoso silang tinanong ni Demon King Hongyi kung nandito rin sila para sa Immortal Treasure. Nagpakilala naman siya bilang Sect Master ng Nine Sword Sect na si Ling Qingshan, at ang kasama niya ay si Ling Hai na isang pinakamataas na elder ng Nine Sword Sect. Sabi niya na nandito sila para kunin ang kanyang anak at hindi para sa Immortal Treasure. Napansin ni Ling Qingshan na masyado nang nagiging delikado ang nangyayari kaya kailangan niya nang makuha si Bowyer para makaalis dito. Ngunit ang mga demonyo ay hindi makatwiran, lalo na ang isang makapangyarihan na Demon King, kaya wala siyang pake kung mamamatay si Chen Chang'an sa mga kamay nila. Ngunit hindi niya papabayaan si Bowyer na mapahamak sa kanila. Agad naman sumingit si Bowyer at sinabi na nagkakaroon lang sila ng hindi pagkakaunawaan dahil sila ang kanyang tatay at lolo. Hindi naman akalain ni Demon King Hongyi na sila ay pamilya ni Bowyer kaya agad siyang humingi ng tawad sa kanila. Gayunpaman, tinanong ni Chen Chang'an kung natapos na nila ang pinapagawa niya. Sabi naman ni Demon King Hongyi na nagawa na ito ng kanyang mga tauhan. Sa kabila naman ay hindi makapaniwala si Ling Qingshan at gulat na gulat siya. Nagtataka naman si Ling Hai dahil silang dalawa ay Demon King ngunit tinawag nila ang isang mortal bilang master. Hindi niya rin naman makita ang cultivation level ni Chen Chang'an at inaakala kung isa siyang god. Tinanong ni Chen Chang'an ang pamilya ni Bowyer kung ano ang sinasabi nila. Sabi ni Ling Hai na ang kanilang patriarch ay gustong protektahan ang kanyang anak, kaya sana ay maunawaan niya ang kanilang sitwasyon at huwag magalit dito. Sinabihan naman siya ni Chen Chang'an na huwag siyang mag-alala dahil hindi siya magagalit. Sabi ni Ling Hai na ngayon ay kailangan nilang kunin si Bowyer para sa kanyang ikakabuti, at hindi niya sila mapipigilan para dito. Agad naman sumigaw si Bowyer at sinabi na ayaw niyang bumalik sa kanilang bahay dahil susundan niya lamang ang kanyang master. Sinagot naman sila ni Chen Chang'an na si Bowyer ay kanilang pamilya, kaya kung gusto niyang bumalik ay wala na siyang magagawa dito. Ngunit kung ayaw niya bumalik ay hindi na nila siya kailangan pilitin. Sinabihan naman siya ni Ling Hai na isa siyang master ng mga Demon Kings at sigurado na isa siyang makapangyarihan. Ngunit ang mga immortals mula sa itaas na mundo ay papunta na sa mababang mundo para kunin ang Immortal Treasure, kaya kahit siya ay isang malakas ay hindi niya makakalaban ang mga immortal ng itaas na mundo. Sinabihan niya si Chen Chang'an na mas mabuting hayaan si Bowyer na makaalis ng mas maaga para maiwasan ang panganib sa kanyang buhay. Nagtaka naman si Chen Chang'an
Chang'an nang sinabi niya na pupunta ang mga immortal sa mababang mundo. Sabi ni Linghai na bumaba na ang ancestor ng Ghostbone Sect. Sa lalong madaling panahon, ang Ghostbone Sect ay pangungunahan ng mga disciples upang kunin muli ang Immortal Treasure. Ang Ghostbone Sect ay may mga immortal na tutulong sa kanila kaya wala silang pagkakataong manalo dito. Sa kabila naman ay natuwa si Qiu Kuanto nang narinig niya na pupunta ang kanilang ancestor. Napapaisip siya kung makakaalis na siya sa lugar na ito. Sabi ni Ling Qing siya na ang Sect Master ng Ghostbone Sect na si Qiu Qianto ay isang masama, tuso at mabisyo na personalidad. Binalaan niya si Chen Chang'an na kapag makakaharap niya siya ay dapat siyang mag-ingat. Sabi ni Linghai na ang mga immortal ay hindi mahuhulaan kaya mas mabuting ibigay ang Immortal Treasure kay Qiu Qianto at huwag isuko ang kanyang buhay ng walang kabuluhan dahil lamang sa isang sandali ng kasakiman. Bigla naman lumabas si Qiu Kuanto na galit at sinabi na tigilan na ang pagsasalita ng walang kwenta. Kilala niya silang mga hayop na dinudungisan ang mga inosenteng tao sa likod nila. Sabi niya kay Chen Chang'an na wala siyang gusto sa Immortal Sword, at ang mga matatandang tao na yun ay gumagawa ng paninirang puri sa kanya, kaya wag siyang maniniwala sa kanila. Sinigawan niya silang dalawa na ipinanganak na siya ngayon bilang aso ni Chen Chang'an, at mamamatay bilang aso ni Chen Chang'an, at talagang wala siyang puso para sa ari-arian niya, lalo na't wala siyang gusto sa Immortal Sword. Ang tanging hangarin niya lang sa kanyang buhay ay ang pagsilbihan si Chen Chang'an. Gawin ang lahat ng kanyang makakaya para sa kanya at mamatay para sa kanya. Nagulat naman sila Ling Qingshan at Linghai at hindi makapaniwala na si Qiu Kuanto ang kausap nila ngayon. Naramdaman naman ni Chen Chang'an ang kagustuhan mabuhay ni Qiu Kuanto ay sobrang lakas. Gayunpaman, nagtataka si Ling Qingshan kung makakayanan niyang makipaglaban sa mga immortals. Sinabihan ni Ling Qingshan si Linghai na tanging kaluluwa na lang ang natitira kay Qiu Kuanto, at napansin niya rin na nirerespeto niya si Chen Chang'an. Sabi naman ni Linghai na masyado na siyang matanda kaya hindi niya ito naiintindihan. Tinanong ni Linghai kung gusto niya talaga pagkatiwalaan si Chen Chang'an para ka-Bowyer. Sabi naman ni Ling Qingshan na pag-iisipan niya ito. Sa kabila naman ay napansin ni Chen Chang'an na pinagdududahan pa rin nila siya, ngunit mamaya ay papakita niya sa kanila ang kanyang kakayahan kapag dumating na ang mga bisita. Ilang saglit ay dumating na ang mga demonyo. Tinanong nila si Demon King Hongyi kung nasaan na ang Immortal Treasure. Tinanong nila kung ang batang lalaki ang nakakuha ng Immortal Treasure. Sabi naman ni Demon King Hongyi na tama sila at kanina niya pa sila inaantay. Nagulat naman sila Ling Qingshan dahil lahat ng mga ito ay Demon King at lahat ay nasa Nascent Soul Realm. Ngayon lang nila nakita ang lahat ng Demon King na nagsama-sama. Sa harap naman nila ay sinabihan sila ni Bowyer na wag silang mag-alala dahil ang kanyang master na ang bahala dito. At ang Immortal Treasure ay binigay sa kanya ng master niya. Hindi naman sila makapaniwala na nasa kanyang kamay ang Immortal Treasure at binigay lamang ito sa kanya ni Chen Chang'an. Habang kinakabahan na sila sa nangyayari ay sinabihan nila si Bowyer na itapon ang Immortal Treasure at huwag niyang hayaan na makita nila ito sa kanyang kamay. Ngunit huli na ang lahat at nakita na ito ng mga Demon King sa kamay ni Bowyer. Sabi nila na papatayin nila silang lahat at kukunin ang Immortal Treasure. Ang iba naman ay kukunin nila si Bowyer para gumawa ng maraming anak. Gayunpaman, sinabihan ni Chen Chang'an ang tatay at lolo ni Bowyer na manood ng mabuti sa kanyang gagawin. Maya-maya ay nagsimula ng sumayaw si Chen Chang'an. Nagtataka naman ang mga Demon King kung anong sakit ang meron siya. Habang si Ling Qingshan at Linghai naman ay nagdududa kung kaya niya talagang talunin ang mga Demon King. Sabi naman ni Bowyer na hindi talaga ganito ang kadalasan na ginagawa ng kanyang master. Habang si Demon King Hongyi naman ay hindi na kinakaya ang kagwapuhan ng kanyang master. Sa kabila ay sinimula ng umatake ni Chen Chang'an at sa isang salita niya lang ay sumabog na silang lahat. Sa unang tingin ay hindi makapaniwala ang lahat sa nangyari. Ngunit maya-maya ay gulat na gulat sila na pinatay niya ang lahat ng Demon King sa ilang segundo lamang. Nagtataka si Ling Qingshan kung na-master niya na ang power of the law, at kung isa siyang immortal. Takot na takot naman sinabi ni Linghai na ito ay isang imposible dahil ang mga immortal ay dapat umakyat sa itaas na mundo. Hindi kayang tiisin ng mga batas ng Kyushu ang pagkakaroon ng mga immortal. Kahit na ang mga immortal ay nasa mababang mundo, sila ay masusupol ng mga batas ng interface at ang kanilang lakas ay lubos na mababawasan. Kaya ito ay ganap na imposible upang manatili sa kontinente ng Kyushu. Sabi ni Ling Qingshan na madali nilang nagagamit ang power of the law at hindi siya natatakot kapag binabanggit ang mga immortal. Maaring siya ay ang maalamat na pumapatay ng mga immortal. Ang Immortal Slayer, nagseselos naman si Linghai dahil nakahanap ng isang Immortal Slayer si Bowyer bilang master niya. Tinanong niya si Ling Qingshan kung tatanggapin rin siya ni Chen Chang'an bilang disciple kung sasambahin niya siya. Nanghihinayang naman si Chen Chang'an na hindi niya mapataas ang field value sa pamamagitan lamang ng pagkukunwari. Dahil kung magagawa niya ito ay siya na ang pinakamalakas sa buong kontinente. Maya-maya ay lumabas na ang system at nakakuha siya ng libo-libong field value sa pagpatay ng mga Demon King, at ang kasalukuyang field value niya ay 15,450 field value. Tinanong siya ng system lang gusto niya na itong gamitin para ma-upgrade ang system sa version 3.0, hindi na nagdalawang isip si Chen Chang'an at in-upgrade niya na ang system. Maya-maya ay lumabas ulit ang system at binati ang host sa pag-upgrade ng system sa version 3.0, dahil dito ay nakakuha siya ng bagong skill na True Solution of Immortal Path. Sa kabilang banda ay nagtataka sila kung ano ang naamoy nila. Sa sobrang bango nito ay gusto na nila itong kainin. Nagulat naman si Chen Chang'an dahil ang seal na nakalagay sa kanyang eternal body ay nawala na. Maya-maya ay wala na sila sa kanilang mga sarili at agad pinuntahan si Chen Chang'an para kainin. Dahil dito ay wala ng ibang paraan si Chen Chang'an kundi atakihin sila. Nagulat siya dahil ang pag-upgrade sa system ay nawala ang seal ng eternal body. Ngayon ay naghahanap siya ng paraan kung paano ito mababalik. Lumabas naman ang system at sinabi nito na ang True Solution of Immortal Path, ang kanyang mga salita at kilos ay ang tunay na kahulugan ng Immortal Power na naglalaman ng katotohanan ng landas. Nagtaka naman si Chen Chang'an sa True Solution of Immortal Path at sinubukan niya itong gamitin. Ilang saglit ay lumabas ulit ang system. The True Solution of the Immortal Path ay maaaring gumamit ng Immortal Essence upang takpan ang katawan ng host, hindi lamang upang takpan ang anyo, kundi upang takpan din ang hininga ng Eternal Body. Mula dito ay nawala na ang amoy ng Eternal Body ni Chen Chang'an. Lumabas ulit ang system at ang sabi dito ay nakita na ang kasalukuyang version ng system na 3.0, at ang host ay nakatanggap ng isang regalo. Tinanong siya ng system kung gusto niya na itong buksan. Agad-agad naman itong binubuksan ni Chen Chang'an at nakakuha siya ng Mirror Flower at Water Moon, at nakakuha rin siya ng Function Experience Card na Immortal Way Forever.
at pwede lamang itong gamitin ng isang beses, mula dito ay pwede niyang matransform ang lahat sa immortal, at ang mga ordinaryong bagay sa tunay na immortal artifacts. Napaisip naman si Chen Chang'an kung gagamitin niya ito para sa kanya, para magiging ganap na siyang immortal at maaayos na ang kanyang sirang pangangatawan, ngunit sabi ng system na pwede niya lang itong gamitin sa mga kagamitan at hindi siya isang kagamitan. Tinanong naman ni Chen Chang'an kung gagamitin niya ito sa Invincible Domain ay lalawak din ba ang Immortal Way Forever function kasama ng paglawak ng Invincible Domain. Sabi naman ng system na hanggat ang host ay gagamit ng 5,000 field value, ang Immortal Way Forever function ay lalawak din sa pagpapalawak ng Invincible Domain sa hinaharap, at maaari rin siyang bumuo ng bagong gameplay. Namangha naman si Chen Chang'an at ginamit niya na ito. Sabi ng system na pagkatapos gamitin ang 5,000 field value ay permanenteng makukuha ng Invincible Domain ang Immortal Way Forever function, at ang Invincible Domain ay gagawing immortal na lupain. Hanggat siya ay nabubuhay at nagsasanay sa Invincible Domain, ang kanyang mortal na fetus ay maaaring maging isang immortal at ang kanyang cultivation ay magiging 1,000 milya ang layo. Maya-maya ay nagulat si Chen Chang'an nang biglang naging immortal lahat ng nasa Immortal Temple, at maya-maya ay nakita niya si Xiaoban na malaki na. Lumipas ang ilang mga oras ay nagulat sila Ling Hai sa nakita nila. Sabi ni Ling Qingshan na natulog lang sila ng saglit pero ang lugar na ito ay naging Immortal Land. Sabi ni Ling Hai na nasa loob pa rin sila ng Immortal Temple at sa tingin niya na ang pagbabago dito sa loob ay kagagawa ni Chen Chang'an. Sinakaw ni Ling Qingshan si Ling Hai at tinanong kung talagang makapangyarihan ang mga Immortal Slayer. Sabi ni Ling Hai na natural lang ito dahil ang Immortal Slayer ay gumawa ng madugong labanan sa itaas na mundo. 10,000 taon na ang nakalilipas, at pinugutan ng ulo ang ilang immortal mula sa itaas na mundo, na isang pagkakaroon na sumasalungat sa kalangitan. Ngayon hanggat nandito si Chen Chang'an ay hindi na niya kailangan pang matakot sa mga immortal. Sa oras na yun ay lalakas na ang kanilang Nine Sword Sect. Nag-aalinlangan naman si Ling Qingshan kung talagang tutulungan sila ni Chen Chang'an kapag nagawa niyang patayin ang mga immortal na pupunta sa mababang mundo. Sabi naman ni Ling Hai na hindi niya sila pababayaan dahil disciple niya si Bowyer. Ngayon na wala ng leader ang Ghostbone Sect ay kailangan na nilang kunin ito. Daang taon na siyang nabubuhay at bihirang pagkakataon lamang ito sa loob ng 10,000 taon. Ngayong ay may bagong Immortal Slayer na sa mababang mundo. Kung hindi nila sasamantalahin ang pagkakataon ngayon ay hindi nila makukuha ang benepisyo mamaya. Agad kinausap ni Ling Qingshan si Chen Chang'an at humingi ng pasensya sa paghihintay sa kanya. Humingi rin siya ng tawad sa mga masasamang sinabi niya sa kanya at sana ay patawarin niya siya. Nagpaalam na rin siya kay Chen Chang'an na kailangan na nilang umalis dahil may mahalaga pa silang gagawin. Sabi naman ni Chen Chang'an na wag niya na itong isipin. Gayunpaman, sinabihan niya si Ling Qingshan na kapag pumunta ang immortal ay sabihan niya siya agad. Ngunit sa isip ni Chen Chang'an na kapag mas maraming immortal ay mas maraming field value. Sumagot naman si Ling Qingshan na wag siyang mag-alala dahil hindi siya bibiguin ng Nine Sword Sect, at sila magbabago para sa kanya. Bago sila umalis ay sinabihan niya muna si Bowyer na makinig lagi sa kanyang master, at kung may kaunting alitan o kung ano, ay maaaring ito ay isang malaking pagkakataon para sa kanya. Gayunpaman, habang hawak-hawak ni Chen Chang'an si Xiaoban ay bigla itong bumalik sa dati niyang anyo. Nagtataka si Chen Chang'an kung bakit siya bumalik sa dating anyo. Agad niyang tinong si Demon King Hongyi kung ano ang nangyari. Sabi naman ni Demon King Hongyi na si Xiaoban ay papunta sa landas ng demonyo. Ang paunang pagbabago ng halaman ay hindi itinuturing na isang demonyo at maaari lamang tawaging mga duwende. Kung gusto niyang maging isang demonyo ay kailangan niyang makuha ang espiritual na enerhiya ng mundo, at ang essence ng araw at buwan sa katawan bago siya makatapak sa landas ng demonyo at magsimulang mag-cultivate. Sabi ni Demon King Hongyi na inabot siya ng ilang taon bago siya tumuntong sa landas ng demonyo, at siya ay pinarangalan bilang isang genius sa Ancient Sky Fox Sect. Habang si Xiaoban ay nagawa ito nang wala pang isang araw, ang talento at kakayahan ni Xiaoban ay masyadong nakakatakot. Sa tingin ni Demon King Hongyi na nalampasan na niya ang 9 grade, mula sa Demon Sect ay isa siyang genius na walang katulad. Ngayon ay hindi ma-maintain ni Xiaoban ang kanyang pangangatawan dahil siya ay kakapunta lamang sa landas ng demonyo, at hindi niya nasanay ang paraan ng demon cultivation at hindi makontrol ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Kung meron angkop na paraan ng cultivation ay makokontrol na ni Xiaoban ang espiritual na enerhiya, at ang hugis ng kanyang katawan ay hindi naliliit, at ang hugis ng kanyang katawan ay magbubunga din ng mga bagong pagbabago. Bigla naman ginanahan si Chen Chang'an nang narinig niya na magkakaroon ng pagbabago sa katawan ni Xiaoban. Agad niyang sinabihan si Demon King Hongyi na ibigay ang kanyang pagsasanay kay Xiaoban, dahil siya ang kanyang pinagkakatiwalaan na alagad, at siya na ang baalang magturo kay Xiaoban. Nagulat naman si Demon King Hongyi nang bigla siyang tinawag ni Chen Chang'an bilang isa sa mga pinagkakatiwalaan. Ang mana ng kanyang master ay abot langit. Ang kanyang cultivation ay sobrang taas at maaari niyang turuan mismo si Xiaoban ng paraan ng demon cultivation, ngunit ngayon ay ibinigay niya ito sa kanya. Sa tingin niya ay alam na ng kanyang master ang mga katangian ng mga pagsasanay ng Heavenly Demon Ancient Fox Sects at alam ng kanyang master na hindi niya maituturo ang mga pagsasanay dahil sa mga paghihigpit sa kanyang katawan, kaya espesyal niyang itinakda ang pagsubok para sa kanya. Sabi niya sa kanyang master na hindi niya siya bibiguin at gagawin ng tama ang pagsusulit na binigay niya sa kanya. Dadalhin niya si Xiaoban sa kanilang sect at hahayaan si Xiaoban na magkaroon ng sariling mga ehersisyo, at sa mga oras na yun ay makakatulong si Xiaoban sa kanya. Sa mga kwalifikasyon ni Xiaoban at pagkakakilanlan ng kanyang master ay hindi maaring hindi sumang-ayon ng mga elder sa kanilang sect. Sinabihan ni Chen Chang'an si Demon King Hongyi na nakasalalay sa kanya ang hinaharap ng magiging una niya. Lumipas ang ilang oras ay umalis na si Demon King Hongyi kasama si Xiaoban. Ngayon ay silang dalawa na lang ni Demon King Toubaye ang naiwan sa Immortal Temple. Dumaan na ang ilang araw. Habang sinusubukan ni Chen Chang'an ang kanyang bagong skill na Mirror Flower at Water Moon ay naiinis siya. Dahil ang dalawang clone niya ngayon ay pinatay ng ahas kaya mamaya ay siya na mismo ang papatay sa ahas. Galit niyang sinabihan si Bowyer na kakain siya ngayon ng ahas para sa pananghalian. Maya-maya ay nilabas ni Chen Chang'an ang system. Mula dito ay nakalagay ang Mirror Flower at Water Moon na may kakayahan gumawa ng clone. Ang isang clone na walang cultivation base ay kailangan ng 500 field value. Ang Foundation Realm ay kailangan ng 2,000 field value.
Ang Nascent Soul Realm ay kailangan ng 3,000 field value, ang Godfication Realm ay kailangan ng 5,000 field value, ang Earth Immortal ay kailangan ng 1W field value, at ang huli na Immortal Realm ay kailangan ng 3W field value. Sabi ni Chen Chang'an na ang lakas ng isang clone ay nakabase sa field value na ginamit, at kapag mas maraming field value ang nilagay ay mas malakas ang clone na makukuha, at ang kanyang sariling kamalayan at avatar ay karaniwan, tulad ng pagsuot ng VAR glasses habang nanunood ng sine na medyo kakaiba, kapag namatay ang clone ay naglalaho ito at nagiiwan lamang ng memorya ng mga nangyari, na walang epekto sa tunay na katawan. Gusto pa rin sana niyang mag-eksperimento ngunit 4,950 na lang ang natitira sa field value, at maaari niya lang gamitin ang isang Nascent Soul clone. Naiinis na si Chen Chang'an dahil sobrang hirap na ng kanyang buhay. Naiinip na rin siya dahil sobrang tagal dumating ng mga immortal sa mababang mundo, maya-maya ay nakaramdam siya ng enerhiya ng isang demonyo. Ilang saglit ay pumasok na ang isang babae sa loob ng Immortal Temple at hinahanap kung sino si Chen Chang'an. Nagulat naman sila Chen Chang'an at sa sobrang kagandahan niya, sabi ni Bowyer na ang kanyang mga katawan at binti ay sobrang ganda. Agad pumunta si Chen Chang'an sa kanyang harap at sinabi na siya si Chen Chang'an. Nagbigay naman ng galang sa kanya ang babae at nagpakilala bilang Baiyu mula sa Ancient Fox Sect. Pinagkatiwalaan siya ni Demon King Hongyi para ipadala ang isang mahalagang balita. Tinanong ni Chen Chang'an kung bakit hindi pumunta si Demon King Hongyi. Sabi naman ni Baiyu na nakakulong ngayon si Demon King Hongyi sa Nine Sword Sect. Hindi makapaniwala si Ling Hai sa nakikita ng dalawang mata niya ngayon. Habang siya ay kinakabahan sa takot ay sinabi niya na kung isang immortal lang ang pumunta sa mababang mundo ay magagawang talunin ito ni Chen Chang'an. Ngunit ang nasa harap niya ngayon ay 12 immortal generals ang pumunta sa mababang mundo. Sa taas ay gumamit ng malakas na pressure ang immortal general at seryosong tinanong kung nasaan ang immortal sword. Sumagot naman si Ling Hai na hindi niya alam kung nasaan ito. Lumapit naman sa kanya ang isang immortal general at sinabi na mas mabuti kung titignan nila ang kanyang utak. Maya-maya ay nilagay niya ang kanyang kamay sa ulo ni Ling Hai at gumamit ng soul search. Mula dito ay nalaman niya na meron isang immortal slayer sa mababang mundo. Tinanong naman ng isang immortal general kung paano ito naging posible. Dahil ang mga immortal slayer ay nawala na sa loob ng 10,000 taon, at paano magkakaroon ng ganitong nakakatakot na nilalang sa mababang mundo. Sabi naman ng isang immortal general na ang matandang ito ay may alaala niya, at ang immortal sword ay nasa kanyang mga kamay. Tinanong siya ng immortal general kung ano ang kanyang kinakatakot. Walang kahit sino dito sa mababang mundo ang may kakayahan na labanan sila. Kahit ang legendary immortal slayer ay pumunta, silang 12 immortal generals ay kayang tapusin ang kanyang buhay. Sabi niya na ang mga grupo ng mga hanggal at tanga na mabababang tao ay tinatayang na lang, kaya wag nila itong masyadong pansinin. Ngayon ay kailangan na nilang makuha ang immortal sword dahil nawawala na sila ng oras. Agad naman umalis ang isang immortal general at sinabi na siya ang mauuna para tignan ng immortal slayer. Sa lugar ng Heavenly Demon Ancient Fox Sect Cultivation Place, habang nakaupo ang Heavenly Fox Demon Emperor na si Ningso ay naramdaman niya ang malakas na enerhiya ng mga immortal, at mukhang nakababa na sila sa mababang mundo. Sabi ng isa niyang alaga na ayaw pa rin manatili ni Hongyi at Xiaoban sa sect. Sinubukan nila silang pigilan ngunit gusto siya makita ni Hongyi. Tinanong niya ang kanilang leader kung bakit niya hinayaan si Xiaoban na manatili dito, dahil wala naman siyang cultivation base. Sabi naman ni Ningso na kahit ang kanyang cultivation level ay mababa, ang kanyang qualification ay nalampasan na ang 9th grade. Ito ay isang lubhang kakaiba sa Demon Sect, at ang kanyang pinagmulang katawan ng demonyo ay isang ordinaryong banlangan. Ngayon ay nakikita niya na wala siyang cultivation level ngayon, ngunit kapag nag-cultivate na si Xiaoban ay mabilis tataas ang kanyang cultivation level. Hindi niya lamang maaabot ang Nascent Soul Realm kundi pwede rin siya maging immortal, at kapag nangyari yun ay magkakaroon na sila ng tagapagtaguyod. Hindi rin ito nakakasama sa pag-unlad ng kanilang sect. Ngayon ay pupuntahan na nila ang isang traidor sa loob ng kulungan. Habang nakatali ang mga kamay ni Hongyi ay tinanong siya ni Ningso kung hindi pa rin siya mananatili sa kanilang sect. Sabi naman ni Hongyi na hindi siya mananatili dito, dahil nandito siya ngayon para sa misyon na binigay sa kanya ng kanyang master, kaya kung ayaw niyang turuan si Xiaoban ay pakawalan niya na lang sila. Hindi naman makapaniwala ang mga miyembro ng Ancient Fox dahil ang genius na si Hongyi ng Heavenly Demon Ancient Fox ay kusang tinanggap ang isang tao bilang master. Pinagsabihan nila si Hongyi na hindi karapat-dapat ang mga tao na maging master nila, kaya itigil niya na ang pagiging tanga at makinig sa kanilang leader. Kung ito ay malalaman ng ibang Demon Sect ay natatakot sila na baka ang lahi ng Ancient Fox ay ituring na isang biro. Nagalit naman sa kanila si Hongyi at sinabihan na wag nilang iinsultuhin ang kanyang master. Sa sobrang galit ni Hongyi ay naglabas siyang ng matinding pressure. Napansin naman ni Ningso na ang kanyang cult level ay tumaas, at pasasalamat ito sa kanilang sect. Sabi naman ni Hongyi na dahil ito sa kanyang master kung bakit mabilis ang pagtaas ng kanyang cultivation level. Hanggat mananatili siya sa tabi ng kanyang master ay madali niya na lang makakamit ang pagiging immortal. Sinabihan niya ang kanyang lola na hanggat mananatili sila sa tabi ng kanyang masti ay lalakas ang kanilang Ancient Fox Sect. Tinanong naman ni Ningso kung ang master na tinutukoy niya ay mas malakas pa sa mga immortal. Ang pinakamalakas sa mababang mundo ay hindi hihigit sa God Transforming Realm, at ang mga nakalampas na dito ay umakyat na sa itaas na mundo. Sa tingin ni Ningso na ang kanyang master ay nasa God Transforming Realm tulad niya. Ngayong dumating na ang mga immortal sa mundo, hanggat ang immortal treasure ay nasa kamay pa ng kanyang master, ang mga immortal ay hahanapin siya at papatayin. Sa mga oras na yun ay hindi niya matatakasan ang kamatayan. Bago siya umalis ay pinaalalahanan niya si Hongyi kung mas mahalaga pa ang buhay ng kanyang master, o ang sarili niyang buhay. Sa isip naman ni Hongyi ay kailangan niya gumawa ng paraan para masabihan ng kanyang master sa loob ng Immortal Temple. Mula dito ay naramdaman na rin ni Baiyu ang kapangyarihan ng mga immortal. Napansin niya na dumating na sa mababang mundo ang mga immortal. Kung totoo na ang immortal treasure ay nasa kamay ni Chen Chang'an, gaya ng sinabi ni Hongyi, kung gayon ay hindi na siya maaaring manatili dito at kailangan niya ng humanap ng paraan upang makaalis sa lalong madaling panahon. Sa tingin niya ay nararamdaman na din ni Chen Chang'an ang presensya ng mga immortal, kaya ngayon ay ang pangit ng mukha niya. Habang nagagalit si Chen Chang'an ay sinabihan niya ang mga Heavenly Demon Ancient Fox Sect ay sobrang matatapang. Tinanong niya kung anong karapatan nilang ikulong ang mga tauhan niya, at mukhang naghahanap sila ng kamatayan. Nagtataka naman si Baiyu dahil darating na ang mga immortal ngunit hindi man lang siya nag-aalala sa sarili niyang kaligtasan, kundi mas nag-aalala pa siya sa nakakulong na sila Hongyi at Xiaoban.
Para sa kanya ay hindi na kailangan bigyan pansin ang mga immortal. Habang nagagalit na si Chen Chang'an ay sinapak niya ang lupa. Sinabihan niya si Bai Yu na pumunta sa Heavenly Ancient Fox Sect at sabihin niya sa tinatawag nilang lola na sa loob ng 3 araw ay ibigay niya si Hong Yi at Xiaoban. Dahil kung hindi ay magkakaroon ng matinding pagkalat ng mga dugo, magalang naman sinabi ni Bai Yu na sasabihin niya ito sa kanilang lola. Ngunit ang mga immortal ay nandito na sa mababang mundo. Tinanong niya si Chen Chang'an kung ano ang gagawin niya. Walang takot naman tinanong ni Chen Chang'an kung malalakas ba ang mga immortal. Ngunit dahil bumaba na sila dito ay aabangan niya ang pagdating nila. Mula sa kagubatan ay takot na takot ang mga demonyo sa presensya na nararamdaman nila, ganun din ang nararamdaman ng mga Heavenly Demon Ancient Fox Sect. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga nakikita dahil hindi lamang isang immortal ang kanilang mga nakikita. Ngunit 12 immortal ang bumaba ngayon sa mababang mundo. Ang isang immortal ay kaya ng wasakin ng 100,000 bundok. Ang labanang ito ay hindi kailanman nangyari sa libu-libong taon. Gamit ang heaven level magic peering into the sky ay nakikita nila ang mga immortal. Habang pinapanood nila ang mga mangyayari ay sinabi ni Demon Emperor Ningsu na ang hindi kilalang cultivator sa kabundukan ng Phasian ay umaasa sa sarili niyang lakas para agawin ang immortal treasure. Mga oras na ito ay hindi niya na matatakasan ang kamatayan. Gayunpaman, buti na lang ay gumawa siya ng tamang desisyon. Sa kabutihang palad ay nandito lang ang mga immortal para sa immortal treasure. Kung hindi niya kinulong si Hong Yi at si Xiaoban ay magkakaroon sana sila ng problema. Ngayon ay gusto niya makita kung ano ang gagawin ni Chen Chang'an para pigilan ang kapangyarihan ng mga immortal. Sa taas ng Immortal Temple ay nandito na ang mga Immortal General. Mula dito ay nagtataka sila kung bakit may immortal energy sa mababang mundo. Maliban sa immortal energy ay nagulat rin sila nang nakita nila ang immortal pattern at immortal tree. Hindi sila makapaniwala na may immortal land sa mababang mundo. Sabi ng isang immortal general na ang immortal land ay kailangan rin maibalik sa mundo ng Xuanwu Immortal. Kung meron ganitong immortal land ay paniguradong makakapag-cultivate na siya ng 1,000 milya sa isang araw. Habang sa baba naman ay tuwang-tuwa si Chen Chang'an dahil may 12 immortal sa kanyang lupain na magbibigay sa kanya ng maraming field value. Sa kabila naman ay takot na takot si Baoyer dahil may 12 immortal ngayon sa kanilang harap. Tinanong rin ni Demon King Toubaye kung ano ang gagawin nila ngayon. Sinabihan naman sila ni Chen Chang'an na kapag kasama nila siya ay wala silang dapat katakutin. Maya-maya ay isang nilalang ang binato ng mga immortal sa baba. Nagtaka naman si Demon King Toubaye dahil ito ang matandang pumunta dito. Habang nagulat naman si Baoyer nang nakita niya na ito ang kanyang lolo na wala ng buhay. Mula sa taas ay tinanong nila kung siya ang Immortal Slayer. Seryoso naman silang sinabihan ni Chen Chang'an na kung gusto nilang kunin ang Immortal Sword ay pumunta sila sa kanya. Tinanong niya ang mga immortal kung bakit pa nila dinamay dito ang mga inosenteng tao. Sinabihan naman siya ng Immortal General kung ano ang karapatan ng isang langgam na tanungin sila. Ang mga suwail na langgam ng Nine Sword Sect ay naglakas loob na itago ang kinaroroonan ng Immortal Sword, at ngayon ay namatay silang lahat upang makita ang hari ng impyerno. Sabi naman ng isang Immortal General na patayin na nila siya at kunin ang Immortal Sword, ngunit mula sa baba ay isang malakas na atake ang papunta sa kanila. Agad naman itong nadipensahan ng Immortal General. Sinabihan nila si Baoyer na ang lakas ng loob niyang atakihin sila. Napansin rin nila na hawak-hawak niya ang Immortal Sword. Sinigawan naman siya ng isang Immortal General at pinagsabihan na anong karapatan niyang hawakan ng Immortal Sword, at mukhang gusto niya nang mamatay. Naghanda na siya ng malakas na skill para atakihin si Baoyer. Habang hindi makagalaw si Baoyer sa sobrang lakas ng pressure nito ay biglang dumating si Chen Chang'an, at sa isang wasiwas lang ng kanyang kamay ay naglaho ng tuluyan ang atake ng isang Immortal Emperor. Tinanong niya si Baoyer kung nakakagalaw na siya ngayon. Sa taas ay nagulat ang ibang Immortal General nang nagawa niyang depensahan ang atake na ito. Sinabihan nila ang Immortal General na si Old Ghost na nagiging mahina na siya, dahil hindi niya man lang nagawang patayin ng isang langgam sa mababang mundo. Sabi naman ni Old Ghost na ginamit niya pa lang ang 1% ng kapangyarihan niya, ngunit napansin niya na ang batang ito ay kayang pigilan ang mga atake niya. Sa tingin niya ay may tinatago rin siyang lakas kaya dapat ay hindi nila siya mamaliitin. Sabi naman ng isang Immortal General na okay lang ito dahil marami naman silang mga Immortal General na kaya siyang patayin na parang langgam. Sa baba naman ay umiiyak si Baoyer dahil ang kanyang tatay at Nine Sword Sect ay wala na. Ngayon ay wala na siyang bahay pang mauuwian. Agad naman niyakap ni Chen Chang'an si Baoyer habang punong-puno ng galit ang kanyang mga mata. Sinabihan niya si Baoyer na wag na siyang umiyak dahil ngayon ay papatayin niya ang lahat ng Immortal para ipaghiganti siya. Tinawanan naman siya ng mga Immortal General at pabirong sinabi na natatakot sila sa kanya. Tinanong nila si Chen Chang'an kung saan niya nakuha ang katapangan para sabihin ito, dahil silang mga Immortal ay kaya siyang patayin nang hindi man lang nahihirapan. Gayunpaman, sabi ng isang Immortal General na ang kanilang Immortal Venerable ay naiinip na naghihintay, wala na silang maraming oras sa mababang mundo kaya kailangan na nilang kunin ang Immortal Sword sa lalong madaling panahon, para naman sa taong nasa baba nila, pagkatapos nilang kunin ang Immortal Sword ay patayin na lang siya agad. Sumang-ayon naman ang ibang Immortal General na kunin muna nila ang Immortal Sword para hindi na magkaroon ng problema. Maya-maya ay gumamit na sila ng spell para kunin ang Immortal Sword, ngunit lumipas ang ilang minuto ay nagulat sila kung bakit hindi tumutugon sa kanila ang Immortal Sword. Ang spell na ginamit nila ay itinuro mismo ng Immortal Venerable, kaya kapag malapit sila sa Immortal Sword ay magagamit nila ito. Ngunit nagtataka sila kung bakit hindi tumugon ang Immortal Sword. Sinabi naman ng isang Immortal General na siguro ay malayo sila dito kaya kailangan pa nilang lumapit. Maya-maya ay pumasok na sila sa loob ng Immortal Temple ni Chen Chang'an. Agad ulit nilang ginamit ang spell para tawagin ang Immortal Sword ngunit hindi pa rin ito tumutugon sa kanila. Nagulat sila dahil ang spell ng Immortal Venerable ay hindi maaring hindi gumagana, at ang Immortal Sword ay hindi maaring hindi sumusunod sa kanilang tawag. Sabi naman ng isang Immortal na siguro ay kinokontrol ito ng batang nasa harap nila. Habang sa baba naman ay sinabihan ni Chen Chang'an ang Immortal Sword na hindi niya siya pipigilan umalis, ngunit sumagot ang Immortal Sword na ayaw niyang sumama sa kanila. Hindi naman na nakapagpigil ang isang Immortal at sinabi na siya na ang papatay kay Chen Chang'an, ngunit pinigilan siya ng isang babaeng Immortal at sinabi na maghintay muna siya, dahil nararamdaman niya na ang batang ito ay kakaiba, kaya siya muna ang aatake para tignan ito. Ang Heavenly Thunder ay ang law ng mababang mundo, sinusuri at binabalanse ang lahat ng monghe na lumalabag sa daan ng langit, kahit na ang mababang Immortal na cultivators ng mababang mundo ay hindi maaring makipagkompetensya sa daan ng langit, kaya gagamitin niya na lang ang skill na ito para patayin siya.
Ang Immortal Sword ay ginawa mismo ng Immortal Venerable na may 10,000 taon ng itim na bakal kaya hindi ito mawawasak. Maya-maya ay ginamit niya na ang Tribulation ng kidlat para atakihin si Chen Chang'an. Habang tumatawa ang kidlat ay tinanong niya kung sino ang papatayin niya ngayon, dahil ang pinakapaborito niyang gawin ay ang pumatay ng tao at ngayon ay titignan niya na kung sino ito. Pagtingin niya sa baba ay hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Sa sobrang gulat niya ay tinanong niya kung bakit siya na naman ang nandito. Agad siyang nagmadali paalis at sinabi na ayaw niya nang pumatay ngayon. Tinawanan naman sila ni Chen Chang'an kung ito na ang kanilang mga kakayahan. Nadidismaya siya dahil ang akala niya na ang mga Immortals ay mga makapangyarihan. Ngunit ngayon ay hindi siya makapaniwala na sobrang hina nila. Nagalit naman ang mga Immortal sa sinabi niya. Sabi ni Old Ghost na ang kapangyarihan ng mga Immortal ay hindi isang bagay na pwedeng ikumpara sa isang mortal. Gayunpaman, hindi na natiis ng mga Immortal ang mga walang kwentang pinagsasabi niya kaya sumugod na sila para patayin siya. Hindi naman natakot sa kanila si Chen Chang'an at agad winasiwas ang Immortal Sword na hawak niya. Mula dito ay napansin ng isang Immortal General na hindi siya isang mortal at sinabihan ng mga kasamahan na iwasan ang kanyang atake. Sa lakas ng atake ni Chen Chang'an ay pabahagya lang nila itong naiwasan. Kinabahan naman ang isang Immortal dahil kung hindi niya nailagan ang atake na yun ay katapusan na ng kanyang buhay. Maya-maya ay nagulat silang lahat sa nakita nila. Hindi sila makapaniwala na ang kontinente ng Kyushu ay may sariling mga law. Habang natatakot ang isang Immortal ay sinabi niya na kahit gaano siya kalakas ay imposible na mawasak ang kalawakan ng mundo. Ngunit ang batang ito ay nagawa niyang wasakin ang kalawakan. Ang iba naman ay nagtataka kung paano ito naging posible. Tanging ang mga tao lamang na nalampasan ang kapangyarihan ng law sa kontinente ng Kyushu ang may kakayahan na wasaking ang kalawakan, at ang batang nasa harap nila ay winasak ito ng isang wasiwas lang. Sa kabila naman ay sinabi ng isang Immortal na kailangan muna nilang bumalik sa itaas na mundo para sabihin ang balita na ito sa Immortal Venerable, at sabihan ng Immortal Venerable na magpadala ng malalakas na Immortal para pumunta sa mababang mundo. Maya-maya ay nagulat sila nang hinawakan ni Chen Chang'an ang kalawakan. Habang kinakabahan ng Immortal ay sinabi niya na ito ay ang mapanirang kapangyarihan ng kalawakan na kinatatakutan ng Immortal Venerable. Nagtataka siya kung naghahanap ng kamatayan si Chen Chang'an dahil direkta niya lang itong hinawakan. Sinigawan naman siya ng isang Immortal na wala naman pake ang batang ito sa ginagawa niya. Habang nakangiti si Chen Chang'an ay tinanong niya ang mga Immortal kung handa na silang mamatay sa mga kamay niya. Bago sila umatake ay sinabihan sila ng isang Immortal na sabay-sabay silang umatake. Agad sumugod ang 12 Immortal at sinabi na hindi sila naniniwala na hindi nila siya kayang patayin, at kailangan nilang lumaban hanggang sa kamatayan dahil tanging yun lang ang kanilang pag-asa para mabuhay. Sa baba naman ay nakangiti lang si Chen Chang'an at nag-aantay sa atake nila. Maya-maya ay nagtaka ang mga Immortal General nang biglang hindi sila makagalaw sa taas. Nagulat naman si Old Ghost at sinabi na katapusan na nilang lahat dahil ito ang kapangyarihan ng law. Sa baba ay sinabihan ni Chen Chang'an si Bowyer na buksan ang kanyang mga mata at manood ng mabuti. Ngayon ay ipapakita niya sa kanya kung paano mamamatay ang mga Immortal na pumatay sa kanyang tatay at lolo. Sinigawan naman siya ng Immortal na pag-isipan niya ng mabuti ang kanyang gagawin, dahil ang nasa likod nila ay ang Immortal Venerable mula sa mundo ng Xuanwu Immortal, kaya kapag pinatay niya sila ay hindi siya papatawarin ng Immortal Venerable, at ang Nine Sword Sect na pinatay nila ay isang grupo lamang ng mga langgam, kaya hindi ito sapat para labanan niya ang kanilang Immortal Venerable para lang ipaghiganti ang grupo ng mga langgam. Nakangiti naman silang sinagot ni Chen Chang'an na wala siyang pake kahit isa pa siyang Immortal Venerable o kahit isang Immortal King, hanggat naglakas loob siyang pumunta sa kabundukan ng Feisian para hanapin siya, ay ipapadala niya ang kanilang Immortal Venerable sa kamatayan kung saan sila mapupunta ngayon. Kinabahan naman ang mga Immortal General dahil wala siyang takot sa kanilang Immortal Venerable. Sinigawan ni Old Ghost ang Tribulation ng kidlat na isang takot dahil hindi niya nagawang saktan siya. Habang seryoso ang mukha ni Chen Chang'an ay sinabi niya na ang mga pinatay nilang inosenteng tao sa Nine Sword Sect ay bibigyan niya ng hustisya. Maya-maya ay unti-unti nang nasusunog ang mga Immortal General hanggang sa naging abo na lang ang mga ito. Sa baba ay nagulat sila Demon King Toubaye at Kyu Kwanto sa nakita nila. Sinabihan naman ni Chen Chang'an si Bowyer na manood siyang mabuti at magsimulang mag-cultivate at maging malakas, at huwag niyang pababayaan ang expectation ng kanyang ama para sa kanya. Sa kabilang banda ay nanunood ang mga Ancient Fox Sect sa labanan na nangyari sa Immortal Temple. Habang nanginginig sa takot si Demon Emperor Ningso ay sinabi niya na ang apoy na ginamit ni Chen Chang'an ay hindi isang ordinaryong apoy. Ang apoy na may kakayahan patayin ng mga Immortal ay ang Immortal Fire o mas kilala sa Divine Fire. Mula sa mga kaluluwa ng Immortal ay ginawa itong pil ni Chen Chang'an. Maya-maya ay napansin niya na parang may nanunood sa kanya mula sa malayo. Sa kabilang banda naman ay nawasak bigla ang Heaven Level Magic Peering into the Sky na ginamit nila para tignan si Chen Chang'an. Hindi naman makapaniwala si Demon Emperor Ningso na sa isang wasiwas niya ay muntik nang mamatay ang mga Immortal. Sa isang salita niya ay nagawa niyang patigilan ng mga Immortal at ang isang kapangyarihan na kayang patayin ang 12 Immortal ng sabay-sabay. Ngayon ay napagtanto niya na ito ang master na tinutukoy ni Hong Yi. Ang mga Immortal ay namatay sa kanyang mga kamay. Nagtataka siya kung ano ang kanyang cultivation sa harap ni Chen Chang'an. Natatakot si Demon Emperor Ningso dahil ano ang pinagkaiba niya sa naghahanap ng kamatayan na ngayon ay kinulong niya rin si Hong Yi at Xiaoban. Sa likod ay sinabihan siya ni Bai Yu na sinabi ni Chen Chang'an na kailangan nilang ibalik si Hong Yi at Xiaoban sa kabundukan ng Feisian sa loob ng 3 araw. Agad naman sinabi ni Demon Emperor Ningso na pakawalan agad si Hong Yi at Xiaoban at pupunta rin sila dun para humingi ng tawad. Iniisip niya na sana ay maging mabait sa kanila si Chen Chang'an at hindi idamay ang Ancient Fox Sect. Sa loob ng Immortal Temple ay gulat na gulat sila Kyu Kwanto dahil nagawang patayin ni Chen Chang'an ang mga Immortal, at nagawa niya rin gawing pila ang mga Immortal. Gayunpaman, agad nagmadaling tignan ni Chen Chang'an kung ano na ang nangyari sa kanyang field value. Lumabas naman ang system at sinabi na ang halaga ng field value ay kinukuha pa. At dahil sa malaking halaga ay hindi ito agad makikita kaya kailangan niyang maghintay ng ilang sandali. Nawala naman ang kaba ni Chen Chang'an dahil ang akala niya ay hindi tatanggapin ng system ang pagpatay sa Immortal. Maya-maya ay agad siyang niyakap ni Bowyer habang umiiyak. Sa isip naman ni Chen Chang'an na may tinatago siyang sikreto sa kanya at hindi niya pa alam kung kailan niya ito sasabihin. Sinabihan niya si Bowyer na magpahinga muna ngayon at para mamaya ay sasabihan niya si Demon King Toubaye na ihatid siya papunta sa Nine Sword Sect.
Lumipas ang ilang oras ay dumating na si Demon Emperor Ningso sa Immortal Temple, agad siyang nagbigay ng galang kay Chen Chang'an at nagpakilala bilang Demon Emperor Ningso ng Ancient Fox Sect, at sinabi na nandito siya para humingi ng tawad. Inamin niya ang kanyang pagkakamali na ikulong sila Hong Yi at Xiaoban. Ang taong nasa harap niya ngayon ay ang master ni Hong Yi na isang miyembro ng Ancient Fox Sect, kaya sa tingin niya ay hindi wawasakin ni Chen Chang'an ang kanilang sect, at ang tanging nagawa niya lang naman ay ikulong sila Hong Yi. Dagdag pa niya na meron rin silang immortal sa itaas na mundo, kaya alam ito ni Chen Chang'an na bawal niyang wasakin ang kanilang heritage ng Ancient Fox Sect. Seryoso naman siyang sinabihan ni Chen Chang'an na maupo siya. Mula sa titig ni Chen Chang'an ay nakaramdam si Demon Emperor Ningso ng matinding pressure. Ngayon ay nakita niya na ito ang kapangyarihan na pumatay sa mga immortal. Gamit lamang ang kanyang mga pressure ay nagawa niyang pigilan ang kanyang cultivation. Kaya kung gusto siyang patayin ni Chen Chang'an ay natatakot siya dahil kailangan niya lamang ng isang daliri para gawin ito. Tinitigan siya ni Chen Chang'an at binanggit ang kanyang mga karangalan. Ang Demon Emperor na si Ningso, ang pinakamakapangyarihang pinuno sa daang libong kabundukan, ay may libo-libong tapat na lingkod at opisyal na nasa ilalim ng pamumuno, minamahal ng Ancient Fox Sect at ang labis na nagpoprotekta sa sect. Sinabihan siya ni Chen Chang'an na isa pala siyang matapang. Agad naman lumuhad si Demon Emperor Ningso at sinabihan si Chen Chang'an na huminahon muna. Gusto niya humingi ng tawad mula sa kamatayan at nagmamakaawa na sana ay hindi niya patayin ang Ancient Fox Sect. Sinabi naman ni Bai Yu na masyado siyang mahalaga sa Ancient Fox Sect kaya hindi siya nararapat mamatay. Agad lumuhad si Bai Yu at nagmakaawa kay Chen Chang'an na patawarin ang kanilang lola at ang Ancient Fox Sect, at gagawin niya ang lahat kung ano ang ipapagawa niya sa kanya. Sinabihan naman siya ni Demon Emperor Ningso na wag siyang makisali dito dahil wala itong kinalaman sa kanya. Seryoso namang sinabi ni Bai Yu na nakapagdesisyon na siya, at isa rin itong karangalan para mamatay sa kamay ng isang malakas na tao. Napansin naman ni Chen Chang'an na naiintindihan nila ang prinsipyo na ang mas maraming kaibigan ay mas mabuti at ang mas kaunting mga kaaway ay mas mahusay. Tinanong ni Chen Chang'an si Bai Yu na kapag pinakawalan niya ang kanilang lola ay pwede niyang gawin ang lahat sa kanya. Ngayon ay titignan niya ang kanyang pagiging tapat. Gamit ang kanyang hawak na kahoy ay hinampes niya sa puwet si Bai Yu. Sa patuloy na paghampas niya kay Bai Yu ay nagtataka si Demon Emperor Ningso kung ano ang ginagawa niya. Napansin ni Demon Emperor Ningso na hindi sinasadya ni Chen Chang'an na hayaan siyang panoorin ang sect na mapahiya. Ngunit ang kapaligiran ay hindi naglakas loob na bumigkas ng isang tunog. Sa simula pa lang ay walang pakialam si Chen Chang'an kung ano ang kanilang pinanggalingan. Sa kanyang pananaw ay isa lamang silang grupo ng mga payaso na hindi makaakyat sa entablado. Sa halip na pumatay ay unti-unti niyang tinapakan ang kanilang dignidad, at binabalaan niya siya na hayaan siyang maging mas mapayapa sa hinaharap. Ang magiging kapalaran niya at ng Ancient Fox Sect ay magiging katulad ng 12 immortal general na namatay. Ngayon ay nalaman niya na si Chen Chang'an ay isang mabangis na demonyo. Ngunit mula sa mga hampas na ginagawa ni Chen Chang'an ay binigyan niya ng opportunity si Bai Yu na mabuksan ang kanyang Meridian. Sabi naman ni Bai Yu na pwede niya pa siyang hampasin ng malakas. Agad naman siyang inawat ni Demon Emperor Ningso at sinabihan si Chen Chang'an na tigilan na ito. Kung may kailangan siyang parusahan ay tatanggapin niya ito kahit ang kamatayan. Sabi naman ni Chen Chang'an na para kay Hong Yi ay hindi niya siya papatayin ngayon. Gayunpaman, sa pagpunta nila Hong Yi at Xiaoban sa kanilang sect upang matuto ng ibang mga techniques, bilang pasasalamat ay ibibigay niya itong immortal fruit sa kanya. Lumuhad naman sa kanyang harap si Demon Emperor Ningso at sinabi na ang Celestial Ancient Fox Sect ay susundan siya sa hinaharap. Sabi naman ni Chen Chang'an na pag-uusapan ang tungkol na ito pagdating ni Hong Yi, at hindi niya na siya pagbibigyan kapag gumawa ulit siya ng krimen sa hinaharap. Ngayon ay sinabihan niya na si Demon Emperor Ningso na pwede na silang umalis. Sabi ni Demon Emperor Ningso na ang pagkakaroon ni Chen Chang'an dito ay isang pagpapala para sa libong daang bundok. Tinanong niya si Bai Yu kung kamusta ang kanyang kalagayan. Sabi naman ni Bai Yu na wag siyang mag-alala, ngunit hindi niya alam kung isa lamang itong illusion, dahil tuwing hinahampas siya ni Chen Chang'an ay nararamdaman niya na mas lumalakas ang kanyang Meridian, kaya kapag pinarusahan ulit siya ni Chen Chang'an ay aabangan niya ito. Sabi naman ni Demon Emperor Ningso na nababaliw na si Bai Yu. Sinabihan niya na si Bai Yu na bumalik sa sect at hahanapan niya siya ng doktor. Sa loob ng Immortal Temple ay sinabi ni Chen Chang'an na ngayon ay makakapagpahinga na siya. Bigla naman lumabas ang mga system at binati siya sa pagpatay ng mga immortals. Dahil dito ay nakakuha siya ng 20,000 field value sa kada immortal na napatay niya, at ang total field value niya ngayon ay 240,050. Nagulat naman si Chen Chang'an nang nakita niya ito. Sobrang saya ni Chen Chang'an dahil ngayon ay meron na siyang 240,000 field value, at kapag ginamit niya ito sa Invincible Domain ay magiging 2,400 meters na ito. Sinabihan niya ang system na gamitin ito lahat para palawakin ang Invincible Domain, ngunit maya-maya ay nagbago ang isip niya at tinanong kung pwede na siya mag-upgrade sa version 4.0. Lumabas naman ang system at sinabi na kailangan niya magbayad ng 50,000 points para ma-upgrade ito sa version 4.0. Ngunit meron itong condition, kailangan niyang palawakin ang Invincible Domain sa buong kabundukan ng Phaezian sa loob ng isang buwan, at para makakuha ng title bilang Lord of Phaezian Mountain, kapag ito ay nag-expired ay magiging failure ang pag-upgrade. Sinigawan naman siya ni Chen Chang'an na ibig sabihin ay ang tanging paraan lang para ma-upgrade ang system sa 4.0 ay kailangan niyang maging Lord of Phaezian Mountain. Nagtataka naman siya kung bakit ito may limitasyon. Naiinis na si Chen Chang'an dahil tuwing nag-upgrade siya ng system ay mas lalo itong nababaliw. Pinakyu niya ang system at sinabihan na kumain ng tae. Dahil ngayon ay hindi na siya mag-upgrade ng system, sinabihan naman siya ng system na kapag nakuha niya na ang title bilang Lord of Phaezian Mountain ay makakakuha siya ng opportunity para mabuksan ang Secret Realm. Sa loob ng Secret Realm, ang pagsasanay at magical weapon ng mythical figures ng Ancient Chinese Dynasty ay lalabas. Bigla naman ginanahan si Chen Chang'an at sinabi na kung ganito ang ibig sabihin niya ay hindi na siya matutulog. Masyadong madali lang para sa kanya na maging pinuno sa kabundukan ng Phaezian, pero ngayon ay papalakihin niya muna ang Invincible Domain sa 1,000 meters gamit ang 190,000 field value. Nabawasan na ang kanyang field value ng 190,000 para palawakin ang Invincible Domain. Ang kasalukuyang field range niya ay 2,023 meters, at ang natitirang field value ay 50,050. Nalungkot naman agad si Chen Chang'an dahil ngayon ay kailangan niya na ulit maghanap ng paraan para makakuha ng field value. Maya-maya ay sinabi niya na hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kabilang panig, ngunit nagtataka siya kung kapaki-pakinabang ang binigay niyang item sa kanila. Sa kabilang banda,
Habang naglalakad si Bowyer sa lugar ng Nine Sword Sect ay nakita niya dito ang mga bangkay ng Nine Sword Sect, at sa kanyang harap ay nakita niya ang katawan ng kanyang tatay na wala ng buhay. Sabi ni Demon King Toubayen na umamin si Kiyu Kwanto na ang Ghost Bone Sect ay sinabi ang sitwasyon ng Immortal Sword sa itaas na mundo, at ang unang pupuntahan ng Immortal ay ang Nine Sword Sect. Ngunit mula sa likod niya ay sinabihan siya ng kanyang tatay na wag na siyang umiyak. Sabi ni Ling Qingshan na hindi niya akalain na sa sobrang lakas ni Chen Chang'an ay nagawa niyang patayin ang 12 Immortal General. Tinanong naman ni Bowyer kung ano ang nangyayari, dahil ang akala niya ay pinatay na sila ng mga Immortals. Sabi ni Ling Qingshan na isa lamang itong illusion at mula ito sa talisman na binigay sa kanila ni Chen Chang'an. Sabi niya kay Bowyer na masyadong mahaba ang kwento na ito ngunit kaya sila nabuhay mula sa mga Immortal ay dahil kay Chen Chang'an. Noong paalis na siya sa Immortal Temple ay pinigilan siya ni Chen Chang'an. Bago mangyari ang lahat, sa loob ng Immortal Temple ay tinanong ni Ling Qingshan kung ano pa ang kailangan niya. Sabi ni Chen Chang'an na iniisip niya kung paano sila mamamatay. Tinanong naman ni Ling Qingshan kung sinisisi pa rin niya sila sa mga nangyari. Sabi naman ni Chen Chang'an na hindi ito tungkol doon. Sinabihan niya si Ling Qingshan na ang unang pupuntahan ng mga Immortal ay ang Nine Sword Sect, at mataas ang tsansa na mamamatay sila sa kamay ng mga Immortal. Ngunit okay lang para sa kanya kung direktang pupunta ang mga Immortal sa kanya, pero meron mga insidente na pwedeng mangyari, kaya kailangan nilang gumawa ng dalawang paraan para hindi ito mangyari. Ang una ay lilipat ang buong Nine Sword Sect sa kanya at proprotektahan niya silang lahat, iwan nila ang heritage ng sect para unahin ang kaligtasan ng lahat, at humanap sila ng opportunity sa hinaharap para bumalik sa dati nilang sect. Ang pangalawang paraan ay gagawa siya ng talisman na pwedeng gumawa ng illusions para magtaka ang mga Immortals. Ang gusto niyang piliin niya ay ang una dahil hindi niya pa masyadong gamay ang pangalawang paraan. Malungkot namang sinabi ni Ling Qingshan na hindi niya kayang iwan ang kanilang sect para lamang iligtas ang kanilang buhay, dahil hindi nila kayang mabuhay ng walang Nine Sword Sect. Para malaman niya ang totoo ay magkakaroon ng labanan sa pagitan ng Nine Sword Sect at ng Ghost Bone Sect, pero hindi niya inaasahan na ang kanilang mga Immortal ay pupunta sa mababang mundo, kaya sa simula pa lang ay wala na silang pag-asang manalo. Sinabihan naman siya ni Chen Chang'an na kunin niya ang talisman at huwag siyang mag-alala dahil si Bowyer ay ang kanyang disciple, kaya meron din siyang responsibilidad para protektahan sila. Sinabihan niya si Ling Qingshan na kapag naging mabuti ang lahat ay sabihan niya siya sa pamamagitan ng pagpapakawala ng apoy. Umiyak naman si Bowyer sa kabutihang puso ng ginawa ng kanyang master. Sabi ni Ling Qingshan na si Chen Chang'an ay sobrang dakila. Siya ay handa ng kalabanan ng mag-isa ang mga Immortal ngunit binigyan niya pa sila ng talisman para protektahan ang kanilang mga sarili. Sa mundo ng cultivation ay kinakain ng malalakas ang mahihina, at maswerte sila dahil ang kanilang Nine Sword Sect ay nakilala ang isang banal na tao katulad ni Chen Chang'an. Naghinala rin siya ngayon na ang lahat ng ito ay nasa plano ni Chen Chang'an, dahil kung hindi ay paano niya ito nagawa. Gayunpaman, pagkatapos ng pangyayaring ito ay hindi na magiging mapayapa ang itaas na mundo at ang mababang mundo. Tinanong naman ni Bowyer kung ano ang nangyari sa kanyang lolo. Sabi ni Ling Qingshan na natatakot ang kanyang lolo na baka malaman ng Immortal ang kanilang gagawin kaya naghanap siya ng solusyon para dito. Ngunit hindi niya inaasahan na ganito ang mangyayari. Bigla naman nagulat si Ling Qingshan dahil nakalimutan niyang mag-report kay Chen Chang'an. Agad niya ginamit ang apoy para makita ito ni Chen Chang'an. Sa kabila naman ay nakita na ni Chen Chang'an ang apoy at nalaman niya na nakaligtas ang Nine Sword Sect. Gayunpaman, ngayon ay natuklasan niya ang tatlong function ng True Solution of Immortal Path. Ang una ay maaari nitong itago ang hininga ng Eternal Body. Pangalawa ay itago ang anyo mula sa dalawang puntong ito. Sa palagay niya ay malamang na magkakaroon ng isang illusion ng isang function, at sa parehong oras ay sumasakop sa mundo ng mga Immortal. At ang pinakamagandang oras para gamitin ito ay kapag lalabanan niya ang mga Immortal. Ngunit ang function ng system ay hindi kayang dalhin ang field, at akala niya ay magiging katulad ito ng all living things. Gumawa siya ng maraming eksperimento gamit ang mga talisman. Hindi lang siya sigurado kung magagamit pa rin ang function ng True Solution of Immortal Path pagkatapos itong alisin sa loob ng Invincible Domain, at kung kaya nitong lokohin ang mga Immortal. Ngunit hindi niya akalain na tama ang kanyang hinala. Ang Solution of Immortal Path ay maaaring gamitin ng mga item at ilabas sa Invincible Domain, at pwedeng magamit pagkatapos ilabas sa Invincible Domain. Ngayon ay oras na para sa susunod na pagsusuri, sa itaas na mundo ng Guangzhou City Xuanwu Festival. Habang nagpapahinga si Immortal Sheng Guo ay biglang dumating ang Immortal Saint na kaibigan niya na si Immortal Leng Ming. Tinanong ni Immortal Leng Ming kung bakit siya umiinom ng mag-isa. Sinabihan niya si Sheng Guo na sabihin niya sa kanya ang problema niya at tutulungan niya siya. Sabi ni Immortal Sheng Guo na ang kanyang Immortal Sword ay sinapak ng isang nilalang mula sa mababang mundo, kaya pinapanta niya ang kanyang 12 Immortal General para kunin ito. Ngunit ang naging resulta ay hindi niya nagustuhan. Ang 12 Immortal General ay namatay mula sa kamay ng Immortal Slayer sa mababang mundo. Nagtaka naman si Immortal Saint Leng Ming na may malakas sa mababang mundo. Sabi naman ni Immortal Sheng Guo na langgam lang ang nilalang na ito para sa kanya. Ngunit ang langgam na ito mula sa mababang mundo ay protektado ng law sa kontinente ng Kyushu. Sinabihan naman siya ni Immortal Saint Leng Ming na huwag siyang mag-alala dahil siya na ang papatay sa langgam na ito. Ngayon ay nagkaroon siya ng Immortal Slayer sa ilalim ng kanyang utos, at ang kanyang lakas ay hindi pinipigilan ng mga law sa kontinente ng Kyushu. Sinabihan niya si Sheng Guo na siya na ang bahala sa bagay na ito, at sa loob ng 3 araw ay dadalhin niya sa kanyang harap ang ulo ng langgam na yun at ng Immortal Sword. Pinasalamatan naman ni Sheng Guo si Leng Ming para dito. Gayunpaman, ilang taon na silang hindi nagkikita kaya magsaya silang dalawa sa alak ngayon at magpahinga kapag lasing na sila. Maya-maya ay nakita nilang dumating si Fairy Yu Chan. Mula sa kanyang ice muscle at jade body ay karapat-dapat siya na maging numero 1 kagandahan sa mundo ng Xuanwu Immortal ngayon. Sinabihan naman sila ni Fairy Yu Chan na nandito siya ngayon para hiramin ang Immortal Tree. Lumipas ang mga ilang araw, sa harap ng Immortal Temple ay nandito ang Immortal Tree.
Habang hinihilot ni Bowyer ang kanyang master ay tinanong ni Chen Chang'an kung nasaan si Demon King Toubaye. Sabi ni Bowyer na nanghuli ito ng Dragon Turkey King dahil napansin niya na napagod siya sa kanyang laban. Sabi rin sa kanya ng tatay niya na inaayos nila ang Nine Sword Sect at babalik sila dito para makita siya sa loob ng ilang araw. Sa labas ng Immortal Temple ay pinasalamatan ni Hong Yi si Bai Yu sa paghatid niya sa kanila ni Xiaoban. Ngunit nalulungkot siya dahil hindi lang siya nabigo sa pagkumpleto ng gawain na binigay sa kanya ni Chen Chang'an, kundi inabala niya rin ang kanyang master upang malutas ito. Ngayon ay natatakot siya na baka paparusahan siya ng kanyang master, kaya sinabihan niya na si Bai Yu na umalis na dito. Tinanong naman ni Bai Yu kung meron siyang parusa na matatanggap. Sinabihan niya si Hong Yi na wag siyang mag-alala dahil nandito lang siya para sa kanya. Bago sila pumasok sa loob ng temple ay nakarinig si Hong Yi ng malakas na ingay sa loob. Nagtataka siya kung ang kanyang master at si Bowyer ay nagtatalik. Ngunit pagpasok niya sa loob ay nakita niyang hinihilot lang ni Bowyer ang kanilang master. Agad siyang lumuhod at sinabi na hindi niya nagawa ang misyon na binigay niya sa kanya, kaya nararapat siyang makatanggap ng parusa. Bigla naman sumingit si Bai Yu at sinabi na ang bagay na ito ay kasalanan ng kanilang sect. Ngunit kaibigan niya si Hong Yi kaya siya na lang ang parusahan niya. Tinanong naman ni Chen Chang'an kung anong parusa ang pinagsasabi nila. Inaakala ba nila na isa siyang masamang tao? Gayunpaman, wala siyang paparusahan sa oras na ito. Nalungkot naman si Bai Yu nang narinig niya na walang paparusahan ngayon si Chen Chang'an. Nagtataka naman si Chen Chang'an kung bakit parang hindi komportable si Bai Yu. Iniisip niya kung gusto talaga makatanggap ng parusa ni Bai Yu. Sinabihan niya si Hong Yi na hindi niya siya pwedeng sisihin sa bagay na ito dahil nagpakahirap siya buong araw. At ngayon bilang gantimpala ay bibigyan niya siya ng elixir. Nagulat naman si Hong Yi nang nalaman niya na isa itong immortal pill at nagpasalamat sa kanyang master. Habang sa kabila naman ay nag-iisip si Bai Yu kung kailan niya uli mararanasan ang hampas ni Chen Chang'an. Lumipas ang mga ilang oras. Habang nakaupo si Chen Chang'an ay naalala niya na gumamit siya ng 190,000 para sa Invincible Domain, at ang natitira na lang sa kanya ay 50,000. Naisip niya naman na pwede siyang gumawa ng clone para lumabas, at maghanap ng paraan kung paano makakuha ng mas maraming field value. Ngunit sa oras na ito ay magiging kakaiba dahil meron lamang siyang isang buwan. Ngayon ay gagawa siya ng immortal clone para walang makakatalo sa kanya kahit saan pa siya pumunta sa mababang mundo. Maya-maya ay gumamit na siya ng 3W field value para sa immortal clone. Lumabas na ang system at sinabi na 20,050 na lang ang kanyang field value pagkatapos gumamit ng immortal clone. Ilang saglit ay nakagawa na siya ng immortal clone. Agad ngumiti si Chen Chang'an nang naramdaman niya ang umaapaw na kapangyarihan sa kanyang katawan. Naramdaman niya rin ang kakaibang aura ng isang cultivator. Ngayon ay kaya niya nang wasakin ang 3 kabundukan sa isang sapak. Ngunit nakita niya na ang clone na ito ay meron lamang cultivation at walang skill at technique. Hindi rin madaling makita ang kapangyarihan ng Yuan. Nag-iisip si Chen Chang'an kung paano siya matututo ng ilang special technique sa mundo ng immortal cultivation. Nagtataka rin siya kung may impact rin sa tunay niyang katawan ng mga function na natutunan ng clone, at kung gagana rin ang system sa clone, at kung